Bakit hindi mo puntahan si Maria? Lola, kakauli ko lang sa bansa para pamunuan ang kumpanya. Wala akong panahon. Nako, ikaw talaga. Nagdadahilan ka lang. Pero sa huli, wala akong pakialam. Kailangan mong ibalik sa akin. Isang apo sa kasal. Lola, may gusto na akong iba. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Pagkaalis ko sa bansa, tiyak na babalik ako para sa'yo. Gaano katagal ka mawawala? 10 taon, hindi. 5 taon. Sofia, kailangan mong maghintay sa pagbabalik ko. Paumanhin, bumawi ako sa aking pangako. 15 taon ang lumipas na parang wala lang. Sofia, bumalik na ako. Magpatakbo ka ng mas mabilis. Kung hindi siya mamatay, hindi tayo makakapag-ula. Tumigil ka sa kakapagsalita ng walang kabuluhan. Mamamatay siya ngayong gabi. Ang lalaking ito, bakit tila? Medyo pamilyar. Gising ka na. Sinabi ng doktor na okay ka lang. Malapit ka nang ma-discharge. Sino ka? Ako si Sofia Reyes. Sofia. Kilala mo ba ako? Ang ulo ko, sobrang sakit ng ulo ko, wala akong maalala. Bobo, hindi mo kayang gawin kahit simpleng gawain. Ginoong Castro. Dahil sa tindi ng bangga ng kotse, hindi dapat magkakaproblema. Hindi problema, gagarantiyahan mo lang ba? Ako niyan, kailangan ko siyang makitang buhay o makita ang kanyang bangkay. Umalis ka, nangangahulugan ito na naapektuhan ang kanyang memory function. May amnesia siya. Kaya ang sitwasyong ito, gaano katagal ito tatagal? Mahirap sabihin, ang pansamantalang amnesia ay maaaring tumagal ng 1 o 2 araw o hanggang ilang buwan. Chloe, mahal. Lila, mahal, may nakadikit sa akin. Siya ba ang nabangga mo? Pero hindi ko inaasahan na makakalimutan ng isang tao ang kanyang alaala. Hindi naman siya pangit. Heto na lang. Chloe, mahal, isama mo siya sa amin. Aalalalayan ko siyang mabuti. Ayoko sa'yo. Hello, binangga mo ako. Kailangan mong panagutan ako. Ngayon, mayroon akong napakahalagang bagay. Maghintay ka muna sa ospital. Pagkatapos ko, babalik ako para sa iyo. Okay, Mahalagang bagay. Anong bagay? Hindi mo ba gusto? matatag na ang trabaho niya ngayon. Kaya nagpa siya ako. Manguna. Diyos ko, Chloe, sinuportahan mo si Carlo mula pag-aaral, postgraduate, hanggang sa pagsisimula ng negosyo. At ngayon, magpo-propose ka sa kanya. Mayroon ba siyang kasintahan? Na tulad mo, naka-jackpot siya sa iyo. Ikaw ay magpo-propose. Anong problema? Pwede ba akong Sa Ascend Corp, sa unang anibersaryo nito, ipinapahayag ko na, ang aming Ascend Corp ay nakatanggap na, mula sa Lim Holdings, ng multi-milyong dolyar na investment. Magkasama, magiging mas malakas tayo kaysa dati, aabot sa mga bagong taas. Magaling. Kasabay nito, ako mismo, ay makikipag-engage na rin sa tagapagmana ng Lim Holdings. Binibining Andrea Lim, magdaraos tayo ng engagement ceremony. Nasa ospital pa po ang aking ina. Ito na ang huling pera na naipon ko. Salamat, Sofia, salamat. Huwag kang mag-alala, kapag naging matatag na ang kumpanya, pakakasalan kita, sisiguraduhin kong magiging maayos ang iyong buhay. Carlo, ang sinabi mo, totoo ba iyon? Kaya ito pala ang dating kasintahan. Ang pangit ng pananamit niya. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Mula sa Lim Holdings, ako si Andrea Lim. Nagtataka ako kung bakit at hindi ka aya-aya rito. Pala, ikaw. Namang aagaw na alam mo pa, ay nagpakita ng mukha. Sofia, huwag kang masyado, bastarda. Nandito ka para sa pera, hindi ba? Heto ang 60,000 piso. Dapat sapat na iyan para sa lahat ng gastos. Na nagastos mo sa pagtulong kay Carlo nitong mga nakaraang taon, tama? Ang taong kasing baba ng uri mo ay tiyak na natuwa ngayon, hindi ba? Kung luluhod ka at pupulutin mo ito, bibigyan kita ng dagdag na 10,000. Maaari mo bang kausapin ako ng maayos? Ngayon, Sofia, ang isang babae na tulad mo, mahirap at mabangis. Sino ang magpapakasal sa'yo? pakakasalan ko siya? Carlo, ang taksil na iyon, talagang niloko ka. Bulok na nilalang na iyon, masamang manloloko. Ngayon, gagawin ko, lalamunin ko siya ng buhay. Nasaan ang kutsilyo ko? Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. sige na, Maria. Hindi ito ba napag-awayan? Sa halip, dapat mo akong batiin. Batiin mo ako. Dahil nakalaya ako sa isang bastos. Dahil nakatakas ako sa pagdurusa. Mabuhay ang pagiging single. Galit na galit ako. At ikaw, bakit ka nakatayo dyan? Kumuha ka ng tubig para sa atin. Bilis. Talaga bang hahayaan mo na tumira siya sa iyo? Ano pa, ang magagawa ko? May amnesia na siya ngayon, wala siyang maalala. Paano kung sa akin siya tumira? Sukdulan ka talaga. Talaga bang hindi ka? Nagmamalasakit sa kahit ano. Paano kung may asawa siya? Paano kung kasal na siya? Ano ang gagawin mo kung gayon? Sa totoo lang, medyo maalalahanin ka. Ngunit, sa totoo lang ay hindi ko pinapansin ang lahat ng iyan. Hindi ka ba nag-o-overtime?
Halika na, ihahatid kita palabas. Plastic ka para sa isang magandang mukha. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano kayong dalawa. Isang lalaki at isang babae, magkasama, ang ginagawa ninyo. Paalam. Iyan ang aking litratong pambata. Sino ang maliit na batang lalaki dito? Huwag mo siyang banggitin. Siya ang huli, gago na nagsinungaling sa akin. Tungkol saan kanya niloko? Noong una, sinabi niya sa akin na mag-aaral siya sa ibang bansa at babalik siya para sa akin sa loob ng 5 taon. At ano ang nangyari? Naghintay ako para sa kanya. Sa loob ng 15 taon, hindi man lang siya nagpakita. Tumigil ka na sa pagtingin. Ikaw at siya, kayong dalawa ay medyo magkamukha. Ngunit, mas gwapo ka kaysa sa kanya. Kung ang gagong iyon man ay talagang babalik para sa akin, makikita mo kung paano ko siya haharapin. Maaari mo bang tulungan ako isauli ito? Siyempre, mangyaring maghintay ng isang sandali. Kailangan kong pumunta sa banyo. Bakit ka mahina? Laging pumupunta sa banyo. Mabilis lang ako, maghintay ka rito pagkatapos mo. Aba, ginoong CE. Talagang, magandang lugar ito para pag-usapan ng negosyo. Sumasang-ayon ako, bagay sa'yo. Sige na. Pag-usapan natin ang negosyo. Habang wala ka nitong mga nakaraang araw, halos huminto na ang operasyon ng kumpanya. Iminumungkahi na ng board ang paghalal ng bagong CEO. Inaasahan ko na yan. Tungkol sa pinapagawa ko sa'yo noon, kumusta na? Nagawa ko na ang mga kaayusan. Pero, okay lang ba talaga na ang asawa mo ang maging pansamantalang CEO? Anong problema? Sa ganitong paraan lamang, natin malalaman kung sino ang ayaw akong makita. Gagamitin mo siya para hanapin ng mga nais, mangibabaw sa Zenith Group, at nagbalak laban sa'yo ang mga utak. Kaya dapat bantayan mo siya. Bukod dyan, dapat tiyakin mo rin ang kaligtasan niya. Kung may mangyaring mali, ikaw ang mananagot. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong lubos na mapoprotektahan ng misis. Ang misis, gusto ko ang titulong iyan. Mga direktor, Ikaw si Sofia Reyes, tama? Opo. Binabati kita, natanggap ka bilang assistant ng ating sa ngalan ng grupo. Tinatanggap ka naming sumali. Salamat. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang ating CEO ay nagkaroon ng aksidente. Ilang panahon na ang nakalipas at nawawala mula noon. Hindi alam kung buhay pa siya o pero ayos lang. Ayon sa mga artikulo ng asosasyon ng kumpanya, kapag wala ang CEO o sa mga katulad na sitwasyon, ang assistant ng CEO ang magiging CEO. Sa makatuwid, ikaw, bilang assistant ng CEO, hanggang sa bumalik ang CEO, ay magiging pansamantalang CEO ng Zenith Group. Ako, pansamantalang si... Sobrang komportable. Binibining Soten, ang kape mo. Mapait. Ginoong Torres. Marco de la Cruz. Tamang-tama. Hayaan mong ipakilala ko kayo. Ito si, bagong itinalagang, assistant ng presidente, at acting CEO, Binibining Soten, Sofia Reyes. Ito ang ating manager, Ginoong Davis. Kumusta, Binibining Sutton? Maaari mo akong tawaging William. Inaasahan kong makakatrabaho kita. Inaasahan ko rin. Sige, kayong dalawa na ang mag-usap. Aalis na ako. CJ. Ingat. Ginoong Davis, mauuna ka na. Ikaw si Binibining Sutton, hindi ba? Sa mga panahong ito, ang ibang baba ay ganito na lang. Iniis mo na mayroon silang kaunting, ganda, at nalilito silang mangarap na makapag-asawa ng mayaman. Nakakatawa. Ginoong Davis, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tapos na ang daldal. Pirmahan mo ito. Anong tinitingnan mo? Naiintindihan mo ba? Pirmahan mo, ngayon na. Kapag natutunan mo kung paano magsalita sa akin ng maayos, doon tayo mag-uusap tungkol sa kontratang ito. Ito ang iyong unang araw sa Zenith Group. Huwag kang kumilos na parang hindi mo alam ang lugar mo. Kunin mo ang kontrata at umalis ka na. Binibining Soten, magaling. Para sa mga taong tulad niya, hindi ka lang basta pwedeng maging magalak. Ginoong Torres, sa tingin ang pagiging acting CEO ay hindi talaga madali. Ganyang kaliit na bagay, hindi mo pa mahawakan. Bobo ka, Ginoong Castro. Ang taong iyon, sobrang arogante at mapagmataas at talagang hindi makatwiran. Ayaw lang niyang pirmahan ng kontrata ko. Isang pansamantalang CEO ang naglalakas loob maging gahaman. Ano ang pinagmulan niya? Isa lang siyang walang muwang na babae. Wala siyang anumang pinagmulan. Hindi ko akalain na makakagawa. Siya ng malaking gulo. Tungkol naman kay Marco, may mga update ba? Para siyang naglaho sa mundo, mabuti mamatay na siya. Magpadala pa ng mga tao para hanapin siya. Hindi siya dapat makabalik ng buhay. Tungkol sa kontrata, ako na ang bahala. Ang musmus na babaeng iyon. Anong ginagawa mo? Binibining Reyes. Ay, mali pala ang pansamantalang CEO. Sino ka? Ako ang pangatlong pinakamalaking shareholder ng Zenith Group, si Gabriel Castro. Ginoong Castro, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Pirmahan mo itong kontrata. Kailangan ko ito agad. Bakit ito na naman ang kontrata?
Ginoong Castro, tapos na ang trabaho ko ngayon. Pipirmahan ko ito bukas ng umaga. Kung hindi ka pipirma, huwag mo nang isiping umalis sa opisina ng CEO na ito ngayon. Ako ang sisi. Kung pipirma man ako o hindi, ay walang kinalaman sa iyo. Ang pangatlong pinakamalaking shareholder. Hindi ba? Kahit pa ikaw, ang pinakamalaking shareholder. Kung sasabihin kong hindi, edi hindi. Maliban na lang kung dumating ang tunay na CJ, Binibining Reyes. Ang tunay na CEO, ha? Tatawagan ko, siya ngayon na. ang kapal. Alam ng lahat na nawawala ang tunay na Nawawala. Musmos na babae, hindi mo naiintindihan. Mas komplikado ang mga bagay. Hinanap ko ang iyong assistant para pumirma ng kontrata. Hindi niya pirmahan. Alam ko ang kontratang ito. Pirmahan mo ang kontrata. Hindi ba sinabi ni Ginoong Torres na naaksidente ka sa kotse at nawawala? Kaya mo ako hiniling na maging pansamantalang tama? Kumpidensyal ang tawag na ito. Mayroong isang tao sa kumpanya na sumusubok na saktan ako. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang magtago sa kanila sandali. Sapat na ba ang paliwanag na yon? Kung gayon, paano mo mapapatunayan na ikaw ang tunay na Assistant ka lang sa akin. Si Ginoong Castro ang ikatlo, pinakamalaking shareholder ng Zenith Group. May oras ba siya para lokohin ang isang simpleng assistant na tulad mo? Sapat na yan. Tandaan ito, ang aking negosyo ay hindi dapat sabihin sa iba. Kaya, ngayon, pwede mo nang pirmahan, tama? Ano ang tinititigan mo? Inaaksaya mo lang ang oras ko. Pirmahan. Lagpas na sa oras ng trabaho. Ginoong Castro, may kailangan ka ba? Sa pansamantalang CEO. Hinanap ko lang si Binibining Reyes para pumirma ng kontrata, yun lang. Pero Ginoong Torres, bakit ka narito? Binibining Reyes, bago pa bumalik ang CEO. Mas mabuting may mga kontrata na hindi pinipirmahan. Pero napirmahan ko na. Ginoong Castro, ang kontrata. Pwede ko bang tingnan? Iyan ay magiging abala. Pwede na ba ako umuwi ngayon? Oo naman. Ay, sige, Ginoong Castro, hindi mo ba titingnan ang kontrata mo? Sailor Moon, Sophia Reyes, hindi ko hahayaang makalusot ka rito. Tito, Kumusta? Siguro pagod ka ngayon. hindi lang pagod. Kundi hindi rin ka panipaniwala. Isang segundo. Nagsisimula ako bilang isang assistant. Sa susunod, direkta na akong naging pansamantalang Diretso sa tuktok ang buhay, hindi ba nakakatuwa? Talaga namang nakakatuwa. Sabi ni Lila, gusto niyang maghapunan tayo mamaya. Magpalit ka na ng damit. Ako, parang wala akong maisusuot na damit. Nagpapanggap kang mahirap sa akin, ha? Na ako ngayon. Halika na, isasama kita mag-shopping. Masarap kumain pa. Masarap ito, kumain ka pa. May konsensya ka pa rin pala. Kaya, ang pagiging CEO ng ating kumpanya, maganda ba? Noong una, nakilala ko si Ginoong Torres. Hindi siya masama. Tapos mamaya, may isang balimbing na manager si Ginoong Davis. Pinilit niya akong pumirma ng kontrata. Pinalayas ko siya. At pagkatapos, may isa pang dumating ang ikatlong pinakamalaking shareholder. Gusto pa rin niya ako papirmahin sa kontratang iyon. Pakiramdam ko may talagang kakaiba na nangyayari. Kaya sinabi ko sa kanya, pipirmahan ko iyan kapag bumalik at kaya tinawagan niya sa telepono. Pero hindi ba nawawala ang CEO? Tinawagan niya ako. Dahil tinawagan niya siya, kaya nalaman ko ang isang malaking sikreto. Sinabi ng CEO sa telepono na may sumusubok na saktan siya sa kumpanya, kaya siya nagtago. Kaya alam ni Gabriel ang isang bagay. Mamaya, pinilit ako ni Gabriel na pirmahan ang kontratang iyon. Itong mahina na babae dito ay tanging makapagpapababala ng aking marangal na ulo. Kaya pinirmahan mo nga. Pinirmahan ko, malalaking letra ang isinulat niya. Sailor Moon, at nagkamali pa ng 2 letra. Talagang nagalit si Gabriel Castro noon. Halos sumabog na siya. Talagang galit na galit siya. Napakatalino niyan. Pero Lila, ang Zenith Group na ito, talagang nakakalason ang kapaligiran. Isang pugad ng mga magnanakaw, at ang nawawalang sihi na iyon ay tiyak na hindi rin mabuting tao. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Siya ay isang marangal na tao. Ano? Kilala mo siya? Nakita ko lang ang balita. Ilang araw na ang nakakaraan na naaksidente siya at hindi alam ang kanyang kapalaran. Mas mabuti pa'y namatay na siya. Pero kung pag-uusapan ng CEO na ito, mula nang sumali ako sa kumpanya, marami na akong naririnig na chismis tungkol sa kanya. Sabihin mo pa, Siya ay 30 at hindi pa siya kailanman nakipag-date. Nang una siyang bumalik, isang babae ang sumubok na akitin siya. At basta na lang niya itong pinalayas. Sabi ng lahat, gusto niya ang mga lalaki. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sa tingin ko lang, gusto niya ang mga babae at mayroon na siya. Gusto. ano? Paano mo malalaman iyan? Bakit mo siya laging pinagtatanggol? Baka naman gusto mo rin siya. Ano naman, ang kinalaman nito sa akin? Narinig ko rin na, dahil matagal siyang nanirahan sa ibang bansa, napaka-open-minded niya. Habang nasa ibang bansa siya, sinasabing marami siyang pinapamahalaang male models. Marami. Nakikipaglaro siya sa kanila sa iba't ibang paraan araw-araw. Sige na, sige na, sige na. Tara na, tara na. Bakit ang init ng ulo ng lalaking ito, ngayon? Baka talaga sira ang utak niya. Sino ka?
Maria de Guzman, mula sa de Guzman Enterprises, at asawa ng Kaya ikaw pala ang kasama ni Marco. Assistant, yung kinuha bago siya naglaho. Naglaho? Ikaw si Sofia Reyes, hindi ba? Ako nga. Binibining de Guzman, may maitutulong ba ako sa mayroon kang ang kagandahan? Hindi ka taka-taka na naglakas loob kang mangarap na umakyat sa lipunan. Iyan ay walang iba kundi isang magandang pangarap. Binibining de Guzman. Kung wala kang masabi na maganda, tumahimik ka na lang. Walang mag-aakalang hindi ka nagsasalita. Ang Zenith Group ay puno ng mga elite. Kung hindi ka gumamit ng anumang uri ng madilim na paraan, paano ka naging assistant ng CEO? Kung paano ako naging assistant ng CEO, ay hindi mo problema. Kaya, binibining de Guzman, sa anong kapasidad ka nagsasalita sa akin ngayon? Siyempre, bilang ang magiging asawa ng CEO. Kaya, isa ka lang bang taong walang ginagawa na nandito lang para magdulot ng problema ngayon? Sofia Reyes, pinapayuhan kita na huwag mong saktan ang iyong sarili. Kung gusto mo pa na manatili sa Zenith Group, ipakita mo ang paggalang. Paano ko sinasaktan ang sarili ko? Gusto ko lang sabihin, binibining de Guzman, kung ito man ay Sterling Enterprises o Zenith Group, ang iyong mga salita ay walang halaga. Tungkol naman kung ako ay mananatili o hindi, ikaw na tagalabas, ay hindi mo kailangang alalahanin. Maaaring hindi ako ang namamahala. Ngunit, Sofia, pinapayuhan kita na pag-isipang mabuti ang iyong sariling lugar. Ano ang aking katayuan? Ako ang acting CV ng Zenith Group. Salamat sa paalala, binibining de Guzman. Binibining de Guzman, kung wala nang iba, umalis ka na, mangyaring. Kailangan kong magtrabaho. Pagkatapos ng lahat, ang Zenith Group ay walang oras para sa mga walang ginagawa. Ikaw, Sofia Reyes, kapag kinasal na kami ni Marco, babayaran mo ito. Kung gayon, hintayin mo muna na makasal ka muna. Sa Zenith Group ngayon, ako ang nagpapasiya. Lola, Ginang Santos, at kayong dalawa ay... Ako ang nanay ni Marco, at ito naman ang lola ni Marco, ang tagapangulo ng grupo. Lola, Ginang Santos, ang assistant na kinuha ni Marco kamakailan lang, ay pinamahalaan lamang ang kumpanya sa loob ng ilang araw at napakayabang na niya. Ano na kaya ang mangyayari mamaya? Tama si Ana. Ang isang tulad niya ay hindi maaaring manatili sa Zenith Group. Bata, totoo na si Marco ang kumuha sa iyo. Ngunit ang sitwasyon ay espesyal ngayon. Tungkol sa iyong sahod at iba pa, hindi namin babawasan ang iyong sahod. Kahit isang sentimo, bibigyan ka rin namin ng kaunting kabayaran. Ngunit ikaw ay kailangan pa ring mag-resign. Lola, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pakisama ako sa labas. Ano iyon? Isang napakahalagang bagay. Oh, Ginoo, usapang seryosong negosyo ang pinag-uusapan natin. Lola, ang sasabihin ko sa'yo ay mas seryoso pa kaysa sa seryosong negosyo. Anong seryosong negosyo? Kunin mo lang, makikita mo. Hello, Miguel. Ano yon? Marco, ikaw ba yan? Lola, ako ito. Nasaan ka na ngayon? Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Lola, huwag kang mag-alala. Nasa isang ligtas na lugar ako ngayon. Babalik ako kaagad. Talaga? Lola, magtiwala ka lang. Nakahanap pa nga ako ng para sa'yo ng apo sa tuhod. Ang iyong apo sa tuhod ay inaalagaan. Ako nang mabuti ngayon. Apo. Lola, malapit na. Paalisin ang babaeng iyan ngayon. Lola, hindi mo pwedeng paalisin siya. Ang pangalan niya ay Sofia Reyes. Siya ang iyong apo sa tuhod. Ang ibig mong sabihin, ang acting CEO na naroon, si Sofia Reyes na yon. Tama, Lola. Kaya sigurado kang, hindi mo siya pwedeng paalisin. Sige. Hindi ko siya aalisin. Aking apo sa tuhod, paano ko matiis na paalisin siya? May isa pa akong sasabihin. Tungkol sa aking sitwasyon, huwag mo munang sasabihin kahit kanino. Mayroon pa akong ilang mga bagay na kailangan ayusin, kaya hindi ko pa pwedeng ipakita ang aking sarili. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat. Ginang Santos, sabihin mo sa akin, kung paalisin natin si Sofia Reyes, hindi magagalit si Marco. Kapag bumalik siya, hindi ba? Magagalit. Paano naman siya magagalit sa sarili niyang ina dahil sa isang inosenteng bata? Bukod pa riyan, talaga bang hindi makikinig si Lola? Ana, huwag kang mag-alala. Ang pamilya namin ay umaasa sa iyo na bigyan ng pamilya Vance ng isang malusog at malaking lalaki. Ginang Santos, kung gayon, kailangan mo akong tulungan na kumbinsihin si Marco. Matagal ko nang inaasam na bigyan ka ng apo sa tuhod. Sige. Manganak ka ng isang malusog at malaking batang lalaki. At pagkatapos, nais ko para sa iyo. Maraming mga anak at ang buong gulo na ito, ang babaeng ito mismo. Tapos na dito, isang walang silbing si. Sino pa ang magmamalasakit dyan? Anak, saan ka pupunta? Hindi ba sinabi ninyo na mag-resign ako? Aalis na ako ngayon. Pahintulutan niyo na siyang umalis. Dali, para hindi na bumalik ang anak namin at makita ang Zenith Group na nasa lubusang kaguluhan. Manahimik kayo. Hindi ba maayos ang ginagawa ni Sofia? Dito, Sofia, saan ka nang galing? Ilan kayo sa pamilya mo? Ano ang trabaho ng tatay mo? Masyado na akong nasabi. Sofia, ang pag-manage ng kumpanya kamakailan ay napakakapagod. Bakit hindi ka na lang sumama kay Lola sa bahay? Ipapagluto kita ng sabaw para lumakas ka. Ayos lang. Hindi ako pagod. Tagapangulo ng Lupon, napakabait. Anak, bakit formal ka pa rin? Huwag mo akong tawaging tagapangulo ng Lupon. Tawagin mo akong Lola. Tagapangulo ng Lupon, ang aking asawa, si Sofia, ay kailangang dumalo sa isang meeting. Kayong dalawa, umalis na kayo. Sige na,
Sige na. Nay, anong nangyayari? Hindi ba kami pumunta rito ngayon para tanggalin si Sofia? Lola, paano ninyo? Sige, itigil na natin ito rito. Tungkol naman sa kasal mo kay Marco. Sa huli ay nakasalalay ito ko. Papayag si Marco. Sa ganoong tambakan ka nakatira? Andrea, bakit ka nandito? Ikakasal kami ni Carlo. Ito ang imbitasyon sa engagement party namin. Sadyang pumunta ako para personal itong ibigay sa iyo. Engagement mo, anong kinalaman yan sa akin? Mayroon, syempre, inalagaan mo siya sa loob ng maraming taon. Malaki ang naitulong at pinalaki mo pa isang kahangahangang lalaki para sa akin. Lubos kaming nagpapasalamat ni Carlo. Sa iyo, hindi magiging kumpleto. Sa totoo lang, wala akong interes sa engagement party ng dalawang as. Talagang wala akong interest. Kaya, kung maaari mo akong paalisin, umalis ka na. Sofia, alam mo ba kung bakit si Carlo? Ang pinili niya, at hindi ikaw, isa ka lang, babaeng nakatakdang magkaroon ng mahirap na isang ganap na walang kwenta. Ikaw, Isang engagement party, sabi mo. Nandito kami ni Sofia. Ngayon, maaari ka na bang umalis? Sofia, talaga bang kasama ang hamak na iyan? Pero ikaw, bakit ka mukhang pamilyar sa akin? Kilala ba ako ng babaeng ito? Hindi ko maalala. Siguro nagkita tayo sa isang construction site. Tama, pagkatapos ng lahat, kalahati ng mga construction site sa lungsod Luntian ay pagmamay-ari ng Lim Holdings. Mas gugustuhin ko pa na ako mismo ang gumawa ng mabigat na trabaho. Kaysa iwanan ang aking tapat na asawa at kumapit sa isang mayamang pamilya. Eksakto, anuman ang mangyari, sinusuportahan niya ang sarili niya. Ikaw lang ang magpapahalaga. Kay Alex, ang ganap na walang kwentang tao na iyon, na parang premyo. Ay, nga pala, paano nga ba ang kasabihang iyon? Ang mga ibon na magkapareho ang balahibo ay nagsasama-sama. Naway magtagal ang kanilang pagmamahal magpakailanman. Ay, nga pala, kung gayon, hiling ko, na ang inyong pagmamahal ay magtagal, magpakailanman. Sige na, Sofia. Ihintayin kita na dumating para makita kami ni Carlo kung anong klase ng lalaki ang nahanap mo. Umalis ka. Hindi ba medyo hindi akma ang suit na ito? Ang pera sa bulsa ko ay sapat lamang para upahan mo ang isang suite na ganito. Medyo malaki, pero magtiis ka na lang dito. CJ, Sofia, talagang dumating ka sa engagement party. Siyempre, kailangan kong dumating. Ay, nga pala. Pakita mo kay Lila ang iyong damit. Wow, ang damit na ito ay hindi masama. Nakakainis lang. Ang suit ay. medyo malaki. Pero bakit mo siya isinama? Hindi ba siya mukhang isang sisi? Isang CEO. Marco, talaga kailangan mo galingan ngayon. Ipaghiganti mo ang aking kaibigan at makakuha ng mabigat na paghihiganti. Huwag mong masira ang iyong pagkukunwari. Okay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang aking pagkukunwa. Sige na, kayong dalawa, mauuna na kayo. Pupunta muna ako sa banyo. Pagbati. Salamat. Sofia, akala ko hindi ka maglalakas loob na pumunta ngayon. Paano ko mamalampas ang engagement party ng isang mang-aagaw at ganap na bastos? Hindi ka rin mas mabuti. Nakahanap ka ng bagong partner. Kaagad pagkatapos Nakipaghiwalay si Sofia sa kanya, kaya bakit hindi siya makahanap ng bagong kasintahan? Hindi naman tulad ng isang mang-aagaw na alam na siya ay pangatlo. Sino ang tinutukoy mo? Ingatan mo ang iyong bibig. Tinutukoy ko ang sino mang nababagay sa paglalarawan. Hindi ako yuyukod sa antas ng inyong dalawang mababang dukha. Nasaan ang iyong lalaki? Takot ba siyang magpakita? Hinahanap mo ba? Ang kasintahan ni Sofia ay napakagwapo. Ang suit na ito ay mukhang napakaluhong. Mahal, huli na ako. Bakit ka nagpalit ng damit? Hiniram ko ito. Tingnan mo, ito ang engagement ring na espesyal na binili ni Carlo para sa akin. Mula sa isang overseas auction house. Mayroon lamang 3 sa mundo. Isang diamond ring kung saan mayroon lamang 3 sa mundo. Ay tinatawag na pangarap na kasal. Dinisenyo ito ng sikat na designer, Wells, at nagkakahalaga ng malaki. Alam mo ang iyong ginagawa, hindi ba? Kaya, makakakuha ka ba ng isa para kay Sofia? Andrea, hindi nila kayang bilhin sa buhay na ito. Kung gayon, syempre, hindi ko ito maibibigay sa kanya. Hindi ako magpo-propose kay Sofia gamit ang peking diamond ring. Kay Sofia, Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. noong dinisenyo ni Wells, ang diamond ring na ito, mayroong natatanging pirma sa bawat bahagi ng banda. Nakikita mo ba ang isa sa iyo? Walang pirma. Sa kabuuan nito, ang singsing na ito ay peke. Huwag mo kaming pagbibintangan. Carlo, Andrea, narinig ko lahat ng sinabi nila. Ang mga damit niya ay inupahan lang. Sa kanyang malaking bunganga, malaki ang bunganga niya. Kaya pala ang mga damit ay inupahan lang. Kailan pa naging pwedeng magpanggap ang kung sino mang ordinaryong tao na isang mayamang big shot? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mahihirap ay hindi maaaring magpanggap na mayaman dahil hinding-hindi ninyo maisisip ang aming. Gusto mo bang kumpirmahin kung ang suit na suot ko ay inupahan lang? Ang suit niya ay tila, Villiers Global Limited Edition. Hindi iyan maaaring upahan ng kahit sino. Tama, Global Limited Edition. Ang bawat suit ay may sariling kakaibang serial number. At may-ari. Kaya ngayon, naniniwala ka pa rin bang inupahan lang ito? Sige na, Global Limited Edition. Bawat suit ay may kakaibang serial number.
At Maya, ano ang pangalan mo? Ano ang serial number? Tigilan mo ang pagsasalita ng kung ano-ano, hindi mo ba makita ang pagkakaiba ng totoo at peke? Hindi ko pero ikaw, isang pulubi, kaya mo, kagaya lang ng sinigurado, ng kapatid ko ang karapatan, sa kooperasyon sa Zenith Group, isang lalaking tulad ng kapatid ko, ang nararapat lamang para sa, isang kasing ganda ni Andrea, mula sa isang kilalang pamilya, ang karapat dapat sa kanya, ang isang tulad mo, Sofia, isang mang-agaw, ay nararapat lamang sa, ganitong klase ng hamak. Pinag-uusapan mo lang, ang Zenith Group. Oo, ang 10 milyong pisong kontrata ay para sa 10 milyong piso. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, mula sa sandaling ito, ang iyong kooperasyon sa Zenith Group ay kanselado. Sino ka sa tingin mo? Sinasabi mong kanselahin at kanselado na? Sa totoo lang, si Ginoong Castro, si Gabriel Castro ng Zenith Group ay dadalo rin sa engagement party namin ni Carlo mamaya. Bakit hindi mo na lang siya tanungin ng personal tungkol sa kinansela, kooperasyon? Darating si Gabriel Castro, dumating na ang kagalang-galang na panauhin ng Zenith Group. Ginoong Torres, anong sadya mo rito? Nagpadala po ng mensahe si Ginoong Castro. Busy po siya ngayon at hindi siya makakapunta. Paumanhin po sa lahat. Si Ginoong Castro, alam na alam niya kung sino ang kanyang nagkasala. Ginoong Torres. Sinabi ng lalaking ito, ang pakikipagtulungan ng Zenith Group sa Asen Corp ay agad nakakanselahin. Pakisabi sa kanila, tiyak na magtatagal ang ating pakikipagsosyo. Oh, Ginoong CEO, kung hindi dahil sa akin, hindi na magiging lihim ang pagkatao mo. Hindi ako nandito ngayon para dumalo sa iyong engagement party. Nandito ako para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Sige, ano yon? Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng iyong kumpanya at ng aming Zenith Group ay ipinapahayag na kinansela. Ano? Kinansela? Inakala kong, ang engagement party na ito ay magiging masayang okasyon. Ngunit hindi ko inasahan na makarinig ng napakawalang kabuluhang tahol ng aso. Hindi sulit ang engagement party na ito. Chlo, tara na. Hoy, nirentahan mo pa rin ba ang sasakyan? Kung hindi, alis na ako. Sir, nirentahan ba ang sasakyan nila? Nirentahan, 100 piso kada oras. Kaya pala, nirentahan lang pala ang sasakyan. Tama, kung hindi ko lang kasama si Chlo sa engagement party na ito, hindi ako karaniwang sasakay ng kotse. Isa lang, ang mode of transport ko. Isa lang ang mode of transport. Sa tingin ko hindi naman. Paglalakad yun, hindi ba? Mga kasama, ito ang aking pinapaboran na paraan ng paglalakbay. Kapag ako ay naglalakbay, ito lang ang aking ginagamit. Ginoo, ang inyong pribadong jet ay lumapag na. Maaari na pong sumakay rito. Sofia, halika na. Saan mo nakuha ang eroplanong ito? Nirentahan, syempre, hindi ba sabi mo, huwag tayong bibitiw sa karakter natin. Ah, tama, iyan ay 1,000 piso. Mabilis ang iyong isip. Ako na ang magbabayad niya. Kaya, kinansela na ang kolaborasyon. Ano ang lahat ng iyon? Paano ko malalaman? Napakainit ng tensyon. Kung hindi ako gumawa ng malaking hakbang, hindi matatapos iyon. Sino ang mag-aakala na sa huli talagang nakansela ito? Naging swerte ka ngayong pagkakataon. Sa susunod, huwag ka nang magmayabang. Opo, pansamantalang si... Huwag mo sanang isipin na, ang pag-arte mo kanina ay nakakakumbinsi. Dahil nagampanan ko, nang mahusay ang aking papel, makakatanggap ba ako ng gantimpala? Isang gantimpala? Babae. Interesado ako sa'yo. Huwag kang masyadong magpalaki ng ulo. Hindi ka na Ngayon, isa kang amnesia. Kawawa naman. At umaasa ka pa rin sa akin. Isang babaeng galing sa mahirap na pamilya para suportahan ka. Ngunit seryoso, kung ikaw ay tunay na hindi mo na kailangang magustuhan ako. Ako, si Sofia Reyes, ang hahabol sa iyo. Lila, Sofia, muli kang nag-o-overtime. magdamag na akong gumagawa sa proposal na ito, kaya natatakot ako kung magpapatuloy ito. Natatakot ako na isang araw, baka mamatay na lang ako. Talagang sobra na sila. Lintik, haharapin ko sila. Kakaumpisa mo pa lang sa kumpanya, at napakarami mo ng kailangang gawin. Huwag kang magambala dahil sa akin. Aalagaan ko ang sarili ko. Tama, mas kailangang magsikap ng mga mahihirap. Ang proposal na ito ay napakaganda, ngunit ngayon, akin na ito. Sa anong karapatan? Dahil hindi ka angkop sa posisyong ito. Pansamantalang CEO, ito ang proposal para sa pulong na ito na ipipresenta. Pakitingnan po. Ang proposal na ito, ginawa mo ba ito? Syempre, ipinapahiwatig mo ba na ginawa mo ito para sa akin? Pangalawa, ang datos sa proposal na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ginawa ko ito para mabilis na hindi ko na maalala. Hihingi ako ng tulong para maalala mo. Lila, sabihin mo sa kanya. Iyan ay mula sa datos pinansyal para sa ikalawang quarter na inilathala noong nakaraang linggo sa Real Estate Weekly. Kaya, hindi mo ito inihanda. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras. Kaya hiningi ko ang tulong ni Lila. Humiling ka ng tulong sa iba o ninakaw mo ba ito? Binigyan ko siya ng pagkakataon sa trabaho. Dapat siyang magpasalamat sa akin. Kung ganoon, maaari mong ayusin ang iyong mga gamit at umalis na. Umalis. Hindi. Sofia Reyes, isa ka lang, pansamantalang CEO. Alam mo ba kung sino ang tito ko? Ang tito ko ay si Gabriel Castro, isa sa 3 pangunahing shareholder ng kumpanya. Kaya ano pa?
Hindi kita pwedeng tanggalin. Sigma Reyes ay tunay na, bagong leader, malinis ang simula. Tito Gabriel, gusto niya akong tanggalin. Kinansela na ng Zenith Group ang pakikipagtulungan nito sa Ascent Corp. Ang Ascent Corp, kahit maliit na kumpanya, ay mayroon pa ring magandang prospect ng pag-unlad. Binibining Reyes, hindi ba't hindi matalino ang pagiging pabigla-bigla. Ang pinuno ng Ascent Corp ay walang anumang kredibilidad. Nakikipagtulungan sa isang lob, Ginoong Castro. Hindi ka ba natatakot na makagat anumang oras? Kinansela na ang pakikipagtulungan, kaya't wala nang saysay ang pag-uusap tungkol dito. Gayunpaman, ang proyektong ito ang pinakamahalaga sa kumpanya. Para sa pag-unlad ng kumpanya, Binibining Reyes, mas mabuting pirmahan ito kaagad. Bakit laging proyektong ito? Ang Isla Timog, ang pinakamalaking proyekto para sa buong kumpanya. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay dapat maghintay hanggang sa bumalik upang pirmahan ng personal. Pagkatapos ng lahat, gaya ng sinabi ni Ginoong Castro, ako ay isang assistant lamang. Kaya, hindi mo pipirmahan. Ang dokumentong ito, Binibining Reyes, Hindi ako. Sophia Reyes. Kung hindi ka pipirma, hindi ka alis ngayon. Teka, Gabriel Castro, medyo mapag-utos ka, hindi ba? Maging ang CEO ng Zenith Group ay kailangan kang sundin. Narinig ko lang ang pulong mula sa labas. Binabaluktot ni Songran ang katotohanan. Tanggalin siya. Tungkol naman sa kontrata, ang CEO lamang, si Sofia, ang may huling desisyon. Kung sinabi niyang hindi, kung gayon ay hindi, wala kang karapatang manghimasok. Sofia, hindi ka naman masyadong nagulat, di ba? Ayos lang ako, tagapangulo ng lupot. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Walang anuman. Umuwi na tayo. Dapat kang umuwi ng maaga. Heto, uminom ka ng tubig. Hayaan mong masahehin ko ang iyong mga binti. Ikaw, house husband, ay lubos na nakakaunawa na ngayon. Sa wakas ay naintindihan mo kung gaano ito kahirap para sa akin. Ang pinuno ng sambahayan. Para sa iyo, handa akong magpakapagod. Huwag ka nga. Pagod na ako. Ang pagiging pansamantalang ay halos pagpapakamatay para kumita. Ano ang problema? May nangyari ba sa kumpanya ngayon? Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ang Zenith Group ay isa lang. Ganap na, nakalalasong kapaligiran. Ito ay tiyak na babagsak. At ang CC na iyon na hindi nagpapakita, hindi rin mabuti. Bakit sa tingin mo sila kumuha sa akin? Maaari kayang, ang habulang nila ay ang aking katawan. Mabuti na lang at ang CC na ito ay naglaho. Sana hindi na siya bumalik. Malupit ang puso ng mga tao. Iisin mo lang ng kaunti pa. Kapag bumalik na ang inyong C, lahat ay magiging maayos. Sa mga shareholder nating iyon, ang CC na iyon, tiyak na hindi na babalik. Magpahinga ka muna. Kukuha ako ng pakwan para sa'yo. Hello, Miguel, ano ang nangyari sa kumpanya? kamusta? Tatay, Chloe, narinig ko na, nakapagtapos na si Carlo ng kolehiyo. Bakit hindi mo siya iwi? Para makita kung maaari na kayong tapusin ang inyong pagpapakasal. Plano, tatay, naghiwalay na kami ni Carlo. masamang tao. Ang ganyang klase ng tao, mabuti na lang at nalaman natin agad. Matandang bastos, pinirmahan mo na ba? Hello, tatay, ano ang nangyayari dyan? Hindi wala. May mga bisita ako, ibaba ko na ang tawag. Hello, tatay, Pirmilahan ng kontrata ng demolisyon. Bakit ka nagdadalawang isip? Ikaw na lang ang natitira sa baryo. Anong problema? kailangan kong umuwi. May nangyari ba? Maaaring may problema sa bahay. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi, Nag-aalala akong mag-isa ka. Hayaan mo lang akong sumama. Baka makatulong pa ako sa'yo. CJ. Pero pag nakilala mo si tatay, huwag kang magsasalita ng kahit ano. Huwag kang mag-alala. Bakit ka nandito? Kung hindi ako bumalik, itatago mo ba ito sa akin magpakailanman? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa natin? Binili ng Zenith Group ang lupang ito para magtayo ng resort at handa na kaming gibain. Laging tumatanggi ang matandang ito. Kaya ngayong gabi, naparito kami para tulungan siyang pumayag. Hindi pa napagkakasunduan ang bayad para sa lupang ito. Paano ninyo ito basta na lang gigibain? Ako na ngayon, ang pansamantalang ng Zenith Group. Paano hindi ko alam? Ito, Ikaw ang CA. Hahaha, kung si ka, ako naman ang tagapangulo ng lupot. Tigilan mo ang kalokohan. Pirmilahan mo na. kahit nagigibain ninyo, illegal ang ginagawa ninyo. Nagbabanta ka ba sa amin? Ngayong gabi, ipapakita namin na ang lakas ang nagpapatupad ng tama. Chloe, ipasok mo muna si tatay. Pero, Huwag kang mag-alala. Nandito ako. tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Ilang buwan ang nakalipas, ang Zenith Group ay bumili ng lupang ito. Sinasabing gusto nilang mag-develop ng resort. Hindi ako pumayag na pirmahan ang kontrata sa kompensasyon. At doon nagsimulang magulo ang mga bagay. Ginoong Suton, bakit hindi ka pumayag pumirma? Dahil ba ang kompensasyon ay hindi sapat? 40,000 piso. Kahit gaano kahirap ang aming pamilya, alam namin na itong lupa ay mas mahalaga kaysa 40,000 piso. Ang kompensasyon para sa Isla Timog ay itinakda ko. Paano ito naging napakaliit? Sophia,
Itong binatang ito, ang bago mo bang kasintahan? Tatay, wag po kayong magsalita ng kung ano-ano. Ako ang kasintahan niya. Anong pinagsasabi mo sa tatay ko? Magkaibigan lang kami. Sophia, magaling naman ang binatang ito. Mas mabuti kaysa kay Carlo. Tatay, hindi po talaga tayo. May ganoong relasyon na iniisip mo. Kapag nakilala mo ang tamang tao, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Magluluto ako para sa'yo ng pagkain ngayon. Anong pinagsasabi mo sa tatay ko? Tutu, dapat sinabi ko kay Ginoong Suto na hinahabol pa rin kita at hindi ka pa pumapayat. Ikaw? Seryoso ka ba? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Naglalaro ka ba ng roleplay sa akin dito? Sabi mo may amnesia ka. Pero sino ang nakakaalam? Baka bago mo nawala ang iyong alaala. Mayroon ka ng kasintahan. O kaya, nag-asawa ka na at may asawa. Talagang ayaw ko na mapilitang maging mang-aagaw. Maaari kitang siguruhin. Wala akong kasintahan. Lalo na ang asawa. Ano ang silbi ng iyong garantiya? Sa bawat pagsubok mong maalala, sumasakit ang ulo. Naalala mo ba ang isang bagay? Kahit na anong mangyari, kung mayroon man akong kasintahan, o asawa, o anumang pangako na ginawa ko, dati pa, tiyak na hindi ko malilimutan ang mga ito. Eto. Sa aking pagkakaalam, bago mo nawala ang iyong alaala, isa ka lang, malaking bastos na, nanlilin lang ng mga bata. Hindi ako. Ako ay napaka-sincere. Tatay, pinirmahan mo ba ang kontratang iyon? Nasaan ang pera? Ang kontratang ito, hindi ko pipirmahan. Kahit pag ginawa ko, ito ay para sa paggamot ng iyong ina, hindi para sa iyo na isugal. Ano ang mali sa pagsusugat? Ikaw at si nanay ay mamamatay din kahit paano. Iwanan mo lang sa akin ang pera. Paano kung yumaman ako? Ikaw. Juan, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kapatid, huwag kang magsabi ng anuman dahil na walang pera ang ating pamilya. Kaya si Alex, nakipaghiwalay sa'yo. Ang isang bagay na pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang maging anak mo. Pirmahan mo na ang kontrata ngayon. Sinabi ng pinuno ng baryo na ang ating pamilya ay makakakuha ng 80,000 piso, habang ang iba ay 40,000 piso lamang. Ikaw ay ganito nakatanda. Hindi ka ba tinuruan ng mga guro mo na kahit ano paman, dapat kang magpasalamat sa iyong mga magulang? Sino-sino ka? Kaya ngayong araw, para kay Ginoong Reyes at sa iyong kapatid, bibigyan kita ng leksyon. Matanda, pinirmahan mo na ba ang demolition contract? Lumabas ka. Ginoong Castro, bigyan mo pa ako ng oras. Siguradong mapipirmahan ni tatay ang kontrata. Bumalik na si Chloe. Ang mga taong dumating sa bahay ko para gumuludat ay ikaw ang nagpadala. Siyempre, binili na nila ang lupa. Matigas ang ulo ng tatay mo na tumangging pumirma. Hindi ba't hinahanap niya ang gulo? Hindi pa napipirmahan ang kontrata para sa South Isle Project Development. Paano ninyo ito din develop? Bukod pa riyan, hindi naman masama ang lokasyon ng South Isle. Paano nila babayaran lamang ng 40,000 piso ang kompensasyon? Sa tingin mo kulang ang bayad? Ang iba ay 40,000 piso lang ang nakuha. Ang pamilya mo, kasama na ang ibinigay sa kanya, ay nakatanggap na ng 80,000 piso. Dapat maging kontento ang tao, alam mo. Ang pondo para sa demolisyon, nasaan na iyon sa iyo? Tatay ko ang pinuno ng baryo. Siya ang demolition agent ng Zenith. Hindi ba normal na nasa akin? Ang pera? Nahuli na natin siya. Chloe, gusto na kita. Mula pa noong junior high. Noong mga panahong yon, palagi ka lang. Sumusunod sa isang lalaking nagngangalang Marco, na parang batang aso. Tapos noong college, nalinlang ka ng si Carlo. Ang lalaking iyon, bakit hindi mo na lang ako pakasalan ngayon? Tunay na taos puso. Ang aking damdamin para sa'yo. Mayaman ang pamilya ng pinuno ng baryo. Baka maging mayaman din tayo. Tama. Umalis ka. Sofia Reyes. Ito na ba ang kasintahan na nahanap mo? Nakasuot ng kupas. Nakakita ka ng ganyang hamak ngayon. Gusto kong makita. Kung paano mo poprotektahan si Sofia Reyes. Kunin mo si Sofia. Pabalik para sa akin. Giban nyo ito. Kubo para sa akin. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka pa, pupukawin ko ang braso niya. Maglakas loob ka. Alam mo ba kung sino ako? Kung ayaw mong maging pilay habang buhay, ano man ang itanong ko, sagutin mo. Bakit ko gagawin? Wow. Sige na, magtanong ka na. Sino ang nag-utos sa'yo na isagawa ang sapilitang pag-iba? Ito ang CEO ng Zenith Group. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Si Marco de la Cruz, ang CEO ng Zenith Group. Bitiwan mo agad. Ito ay nabibiyak. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung ikaw, maglakas loob na gumawa muli ng gulo, pupukawin ko ang iyong sumpa ng mga binti. Tara na. Umalis ka. Juan Reyes. Sino ang lalaking yun sa tabi ni Sofia Reyes? Ano ang kinalaman niya? Siya, isa lang siyang malakas, talunan na walang pera. Nakakainis, siguradong nandito siya para hingi ang pera ng aming pamilya para sa pag-iba. Gusto mo ng pera, di ba? Juan, anong klase ng usapan niya? Sino ang hindi gustong ng pera? Paano kung ganito? Lokohin mo ang kapatid mo na lumabas at hayaan mo akong makasama siya sa isang gabi at makakakuha ka ng 40,000 piso. Mapupunta agad sa account mo. Hindi ba medyo sobra na yan? Huwag mong kalimutan, may mga utang ka sa pagsusugal na kailangan mong bayaran. Kung hindi mo mababayaran ang mga yon. Sige na. Malapit nang dumili, saan ka pupunta? Tumawag lang si Juan sa akin. Sabi niya alam niyang nagkamali siya. Pero takot siyang umuwi. Pupuntahan ko siya. Nagbago na siya, agad-agad. Sophia,
Hindi ka ba binugbog? Minor injuries lang naman, hindi mo mahahalata. Sofia, maupo ka. Bibigyan kita ng tubig. Uminom ka ng tubig, Sofia. Sofia, pasensya na, hindi na ako makikipagbarkada sa kanila ulit. Kaya, susugal ka pa rin ba? Sumpa ko, hindi na ako susugal mula ngayon, nanay at tatay. At ikaw din. Tara na. Umuwi ka sa akin. Sofia, sa tingin mo ba pinapunta kita rito? Pinapunta kita rito para turuan ako ng leksyon. Ano ang nasa tubig? Hindi mo mahalata. Juan, ang sama mo. Ako ang kapatid mo. Sabi ni Joe, kung matulog ka sa kanya ng isang bibigyan niya ako ng 40,000 piso. Aking mahal na kapatid, hindi ba tama lang na? Kumita ka para sa iyong nakababatang kapatid. Lumayas ka. Mahusay, 40,000 piso ay mapupunta agad sa iyong account. CJ, Joe, Juan, Sofia, hindi ka ba masyadong mayabang para sa sarili mo? At ngayon, nasa aking mga kamay ka pa rin? lumayas ka. Lumayo ka. Maya-maya lang. Marco, naging hangal ako sa isang sandali. Pakibitiwan mo ako. Ang iyong kapatid ay tapat at desente. Siya ay napakabait. Ang pinakakinasusuklaman ko ay ang sinumang nanlilinlang sa kanya, lalo na ang isang salot na kapatid tulad mo. Umalis ka. Sofia. Tito. Ako. Hindi kita hinawakan. Alam mo, sobrang sabik ka kagabi. Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para labanan ka? Salamat. Iniligtas mo ako. At pinrotektahan kita. Hindi ba dapat ganito? Salamat. Iniligtas mo ako at pinrotektahan kita. Hindi ba dapat ganito? Tungkol sa sitwasyong iyon. Kay Joe at kay Henry, natawagan ko na ang pulis. Mabuti. Hayaan siyang matuto ng leksyon doon. Pero huwag mo sanang sabihin sa tatay ang tungkol dito. Sabihin mo lang na nakipag-away siya. At nakulong. Pero makakalabas din siya sa ilang araw. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tatay, Chloe, hindi umuwi si Henry kagabi. Hindi makontak ang telepono niya. uminom si Henry kasama si Lindsay Kiao. Kasama si Joe at ang kanyang grupo. At sila ay uminom. Tapos nagkaproblema siya. At ipinadala sa detention center. Pero, makakalabas din siya agad. Tatay, huwag kang mag-alala. Sakto lang na natuto siya ng leksyon. Chloe, talagang hindi mo pwedeng sabihin sa nanay mo ang tungkol dito. Kung malaman niya, mag-aalala siya. Alam ko. Dapat bumalik na rin ako sa talagang bulok hanggang buto ang Zenith Group. Isang pugad ng mga magnanakaw. Zenith Group. Binibining Reyes. Ano ang ginagawa mo? Wala naman. Ginoong Castro, may kailangan ba kayo sa akin? Ang pulong ng board ay bukas ng umaga. Ito ang mga materyales ng report na kailangan mong ayusin. Napakadami nito. Paano ko matatapos ang pag-aayos nito? Bago bukas ng umaga? Kasalanan din naman yon. Bilang acting CA, hawak mo ang napakataas na posisyon. Ngunit hindi ka man lang humingi ng pahintulot. Wala kang dahilan sa pagliban. Kahit na nakaupo ka sa posisyon na ito ngayon, isa ka pa rin lang acting CA. Huwag mong laging isipin na maaari inaabuso ang maliit na kapangyarihan. Salamat sa paalala, Ginoong Castro. Ngunit hindi mo kailangang mag-abala. Maayos ko na ang lahat ng mga dokumento. Bago bukas. Mas mabuti kung ganoon nga. Bakit ka nag-uwi ng ganoon kalate? Ano ang mga ito? Mga dokumento ng proyekto ng kumpanya. Ito ang mga materyales ng proyekto para sa Isla Timog. At ito lahat ay para sa pulong bukas. Napakadami. Paano natin matatapos lahat sa isang gabi? Kung hindi ko matapos, aalis na lang ako. Kahit ako ay hindi takot. Ano ang kinatatakutan mo? Ayos lang, sasamahan kita. Tiyak na matatapos natin ito. Alam mo kung paano ito gawin. Ano? Minamaliit mo ba ako? Kahanga-hanga.
Tapos na. Sunduin mo ako bukas ng umaga papunta sa opisina. Gusto kong makita kung anong kaguluhan ang kayang guluhin ng board of directors na ito. Nako, nakatulog ako. Nagluto ako ng almusal para sa'yo. Kumain ka muna bago ka umalis. Tito, masarap ang almusal mo. Pero huwag mo nang gawin sa susunod. Binibining de Guzman, nasabi ko na sa'yo na mayroon akong kagyat na bag. Maaari mo na ba akong hayaang umalis? Bakit hindi mo tanggalin si Sofia? Ay, Binibining de Guzman, ito ang mga regulasyon ng kumpanya. Wala akong autoridad na tanggalin siya. Bukod pa riyan, napakaraming isyo ang kumpanya ngayon. Hindi mo naman inaasahan na ako lang mag-isa ang hahawak nito, hindi ba? Hindi ba ako maaaring maging pansamantalang si... Ano ang nagpapalala sa akin kumpara sa kanya? Hello, Marco, nasaan ka? pinigilan ako ni Maria de Guzman. Tinatatanong niya ako kung ano ang nagpapalala sa kanya kumpara kay Ginang V. Ang ibig kong sabihin, Sofia, gusto niyang maging ang pansamantalang CEO. Kakausapin ko siya. Maria de Guzman, sinasabi ko sa'yo, mas malala ka sa kanya sa lahat ng paraan. Huwag mong guluhin si Miguel. Marco, Maaari na ba akong umalis? ikaw. Miguel Torres. Paumanhin sa lahat, nahuli ako. Binibining Reyes, pinaghintay mo kami rito ng kalahating oras. Wala ka bang respeto sa amin? Binibining Reyes, sana maintindihan mo ang iyong lugar. Kahit narito pa si Marco de la Cruz, hindi siya magtatangkang magmalaki sa amin ng ganito. Dahil dumating na si Binibining Reyes, simulan na natin ang pulong. Pakipasa po ang mga ito. Ito ang mga ulat ng nakaraang quarter. Kung walang mga issue, ituloy natin ang resolusyon. Teka, mali ang datos dito. Bilang pansamantalang CEO ng kumpanya, isa lang na hindi ka pamilyar sa mga usapin ng kumpanya. Ngunit, kahit ang pagkopya ay hindi mo magawa ng tama. Ito ay isang ulat pinansyal. Gaano kalaking pinsala sa reputasyon ang maidudulot ng pandaraya sa pananalapi sa kumpanya? Ginoong Castro, hindi ba masyado arbitraryo ang iyong pahayag? Ikaw mismo ang nagbigay sa akin nitong mga dokumento. Hindi ko naman dapat hinahawakan ang mga bagay na ito sa simula pa lang. Pinagpatong-patong mo ang mga dokumentong ito. At hiniling na tapusin ko sa isang araw. Mali na talaga ang datos sa mga ito. Ginoong Castro, paano mo ito ipapaliwanag? Sofia Reyes, ang talas ng iyong dila, ang kakayahan mong baluktutin ang katotohanan ay tunay na kahanga-hanga bilang isa sa mga direktor ng kumpanya. Natural na isinasaalang-alang ko ang pinakamahusay na interes ng kumpanya sa lahat ng Bakit ko naman pahihirapan ang isang batang-bata na tulad mo? Sa tingin ko, Ginoong Castro, ay tama. Ang Zenith Group ay napakalaki korporasyon. Paano ito maipapasa sa isang walang karanasan na batang walang alam? Hindi ka ba sumasang-ayon? Binibining Reyes, magre-resign ka na lang ba? O hihilingin ba ng Board of Directors na umalis ka? Gabriel Castro, nagtatangka ka pa rin kumatawan sa board. Nakikita mo pa ba ako? Sofia, siya ang personal na piniling assistant ni Marco de la Cruz. Ayon sa charter ng Zenith Group, siya ang pansamantalang CEO. Kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang maaaring magtanggol sa kanya. Tagapangulo ng lupot, bagaman ikaw ay ang tagapangulo ng Zenith. Hindi mo maaaring abusuhin ang pampublikong opisina para sa pansariling pakinabang. Una, hindi ako nag-aabuso ng pampublikong opisina para sa pansariling pakinabang. Higit pa rito, kahit pa nag-aabuso ako. Ano naman, Gabriel Castro, dapat mong tandaan, ang Zenith Group ay hindi para sa pamilya ninyo. Dahil lamang sa paggalang sa iyong ama na nagtrabaho ng gusto at walang reklamo para sa aming pamilya. Ang mga Vance, sa loob ng 30 taon bilang aming housekeeper, iyon lamang ang dahilan kung bakit hawak mo ang posisyong ito. 15 taon ang nakalipas. Ang nag-iisa kong apo, si Marco. Marco, aksidenteng nahulog sa ilog. Ang iyong ama ay nagbitiw at umuwi sa kanilang bayan dahil dito. Ang aming pamilyang Vance ay hindi na nagyusig pa. 15 taon ang nakalipas. Anong pagkakataon? Tagapangulo ng lupot, pinag-usapan natin si Sofia Reyes ngayon. Saan ka patungo sa sinasabi mo? Ang punto ko ay, wala kang karapatang tutulan ako. Dahil sinabi ng tagapangulo ng lupot, sundin natin ang charter ng kumpanya. Hayaan nating bumoto ang Board of Directors. Kung tatanggalin ba si Sofia Reyes, tagapangulo ng lupot, wala ka namang pagtutol dyan, hindi ba? Sige. Ang mga sumusuporta sa pagtanggal kay Sofia Reyes, pakitaas ng kamay. Kayo, lahat kayo. Tagapangulo ng lupon, ito ay opinyon ng mga direktor. Hindi lang ito aking personal na pananaw. Gabriel Castro, ikaw. Isa lang itong hindi ko na nga ito inaalala. Aalis na ako. Lola, okay lang. Ayokong mapapunta ka sa mahirap na sitwasyon. Lahat ng naririto ay dapat mga parasito ng Zenith Group. Sa hinaharap, mas kailangan ninyong mag-alala. Tagapangulo, may pulong tayo ngayon. Sasali ka pa ba? Anong problema? Kahit hindi ko na pinamamahalaan ang mga bagay sa kumpanya, kailangan ko pa ba ang iyong pahintulot para dumalo sa pulo? Inisip ko lang na baka may iba kang inaasahang bagay dahil naayos na ang usapin tungkol sa pansamantalang CEO. Ang susunod na pangunahing punto ng pulong na ito, ang pagpapaunlad ng proyekto sa South Isle.
ang pinakamalaking proyekto ng ating kumpanya dahil sa pagkawala ng ang proyektong ito ay masyado nang naantala dahil nandito na ang lahat. Bakit hindi tayo gumawa ng panloob na desisyon na agad na simulan ang trabaho? Hindi ako sang-ayon, dahil alam ng lahat ang kahalagahan ng proyektong ito. Dapat nating hintayin ang pagbabalik ng CEO para pag-usapan ito ng sama-sama. Tagapangulo, sino ang hindi nakakaalam na ang iyong apo? Ang CEO ng Zenith Group, si Marco de la Cruz, ay narito pa at hindi alam ang kanyang kapalaran. Maghihintay na lang ba tayo? Babalik si Marco. At alam mo ba kung kailan siya babalik? Ayon sa sinasabi mo, kung hindi siya bumalik, ipagpapaliban ba ang proyektong ito ng walang hanggan? Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ng kumpanya para sa lupain ito? Na-appreciate mo ba yun? Kahit na, tanging ang CEO lamang ang may karapatang magpasya sa usaping ito. Wala kang autoridad. Tama ang tagapangulo. Kayo ang tagapangulo. Ngunit wala rin kayong karapatang pigilan ito. Kayo. Kung gayon, mayroon lamang isang solusyon. Dapat agad na pumili ang Board of Directors ng isang bagong CEO. Pagkatapos ng ilang araw na pagliban, paano naging ganito ang nakalalasong kapaligiran ng kumpanya? Sa pagpapahintulot na maghintay kayo. Ginoong De La Cruz, hindi ka. Ginoong Castro, gaya ng nakikita nyo. Maayos na maayos ako. Maligayang pagbabalik, si De La Cruz. Maupo po kayo. Tungkol sa proyektong Isla Timog na pagpapaunlad, nais kong tanungin ang lahat. Bilang CEO, mayroon ba akong karapatan na pamahalaan ito? Paano ninyo planong hawakan ito, si De La Cruz? Isang beses ko lang sasabihin ito. Hindi ako sang-ayon sa pagpapaunlad. Si De La Cruz, ang lupa para sa proyektong Isla Timog ay nakuha ng ating grupo sa malaking halaga. Kung sasabihin niyong hindi sa pagpapaunlad, mawawalan ng ating grupo ng daan-daang milyong piso. Sa tingin ba ninyo ay ang kopyo? Higit pa rito, si De La Cruz, bagaman ikaw ang CEO, ngunit, ang inyong prioridad ay dapat palagi ang kapakanan ng kumpanya. Sa tingin ko ay pinakamaina na paunlarin ang lupa ng Isla Timog sa lalong madaling panahon. Ginoong Castro, ganito ba kayo kasigasig na paunlarin ang Isla Timog? Para pagtakpan ang mga pagkalugi ng kumpanya o natatakot hindi na maitatago ang inyong sariling mga usapin. Ano ang ibig ninyong sabihin? Natatakot ako na si Ginoong Castro. Alam niya ang pinakamabuti. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Pakipakalat ito. Ito ang lahat ng ebidensya ng katiwalian at pandarambong ni Gabriel Castro sa pondo ng bayan. Kayo. Sinasabi mong naninirang puri kami sa'yo. Ginoong Castro, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Bukod dito, inayos mo rin pala ang pag-atake kay CEO Vance. Kay Gabriel Castro. Impossible. Hindi ito possible. Ginoong Castro, baka hindi mo alam na, ang pinuno ng baryo sa South Isle ay inaresto na dahil sa korupsyon. At ikaw, bilang kanilang boss sa likod ng mga pangyayari, ay natural na booking. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Hindi ko makilala ang pinuno ng baryo. Bukod pa riyan, bakit ko naman gagawin ang ganoon? Maaari mong itabi ang mga salitang iyan para sa pulis. Seguridad, alalayan siya paalis. Ikaw, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Paanong naglakas loob kang hawakan ako? Maaari na kayong umalis. Kanselado ang pulong ngayong araw. Marco, Lola, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. mabuti na nandito ka na. Tingnan mo, pamayat ka. Lola, napakasama ng pag-aalaga ni Chloe sa akin nitong mga nakaraang araw. Kaya pakiramdam ko'y tumaba pa nga ako. Chloe, Tama, maya-maya. Plano kong iwi si Chloe bilang aking asawa. At may isa pa, si Chloe. Ang batang babae na nagligtas sa akin, 15 taon na ang nakakaraan. siya pala iyon. Napakaganda niyan. Alam ko. Anong problema? Tumawag ang isang kaibigan ko. Hulaan mo kung ano ang sinabi niya sa akin. Ano? Nasibak si Chloe sa to. Talaga? Siyempre. Sinira niya ang engagement party ko. Tapos naging acting TV siya ng Zenith Group. Ito na ang pagkakataon natin. Para sa paghihiganti, gagawin ko siyang mapapahiya. Sa publiko. Tito. Hoy ikaw, gusto kita, nailigtas mo ako, kaya tama lang na protektahan kita, hindi ba? Lila, bakit ka nandito? Narinig kong tinanggal ka, at nag-alala ako sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Ang Zenith Group ay gulo na rin naman. Mabuti nang maagang umalis. Talaga. Sa tingin ko tama ka. Itong pangit na kumpanya, mas mabuti pa't umalis na rin ako. Huwag kang padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, malaki ang binabayad nila. Pera. Para saan ang pera? Sa loob lang ng ilang buwan, sa kumpanyang ito, nasubukan ko na ang buong buhay. Napagkadismaya, tapos na akong magtiis dito. Paano ang iyong kasintahan? Hindi ko rin alam. Nawala siya pagbalik niya. Sa tingin mo ba, naalala na niya? O pumunta sa kanyang kasintahan? Paano kung siya ay kasal na at may mga anak? Galit na galit ako. Galit na galit. Pare-pareho lang ang mga lalaki.
Huwag mo itong masyadong alalahanin. Halika. Sofia, tigilan mo na ang pag-inom. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Lila, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga lalaki ay pawang basura. Kahit pa siya, naalala niya, dapat sana ay nagpaalam bago umalis. Oo nga, wala silang silbi. Mahal, hindi talaga sulit na malungkot ka dahil sa kanya. Huwag na huwag, papayagan na makita ko siya ulit. Kung makikita ko siya, tuturuan ko siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Sige, hindi natin siya kailangan. Kung tapos na, tapos na. Ang susunod ay mas magiging maganda. Tagay sa single life ko. Nais ko para sa iyo, makahanap ng gwapo, mayaman, at fit na lalaki agad. Tagay. Hindi ba't si Sofia Reyes yan? Anong nangyari? Lasing na lasing. Ang gulo. Kung ano ang itsura ko, ay walang kinalaman sa iyo. Siyempre meron. Ayokong dating kasintahan ni Carl, mababalitaan bilang baliw o lasing. Ayos ka lang ba? Ikaw at si Carlo. Patuloy na ginugulo ako nang paulit-ulit. Ano? Iniwan ka rin ba ni Carlo? Pupunta ka ba sa akin para humingi ng atensyon ngayon? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba ako ay tulad hindi kayang panatilihin ang lalaki? Sabihin mo na. So, Carlo, nag-organisa ng class reunion at gusto kang imbitahan mga dating kaklase para sa hapunan at ipaalam ang aming kasal. Dapat pumunta ka rin. At habang nandyan ka, dalhin mo rin ang inyong tinatawag na jet setter na kasintahan. Nabaliw ka na ba? Bakit mo kailangan dalhin ako sa iyong engagement at kasal? Dapat kayo na ang magpakasal agad. Huwag ka nang lumabas at manggulo pa ng iba. Naiintindihan ko. Nangungulila ka sa mga magulang para sa iyong engagement. Kaya hinahanap mo ako, di ba? Ikaw, ano ako? May nasabi ba akong mali? Tapos na ang satsutan, Sofia Reyes. Kung hindi ka pumapayag, takot ka bang pumunta? Ano naman ang dapat kong katakutan? Ikaw at si Carlo, kayong dalawang kasuklam-suklam na tak. Inaapi ako, nang paulit-ulit. Ano naman ang dapat kong katakutan? Sino ang minumura mo? Ikaw ang minumura ko. Subukan mo lang akong hawakan. Sofia Reyes, baliw ka. Hindi ka ba nakikipag-away? Halika. Baliw. Umalis ka na. Andrea, sa tingin mo ba talaga walang makakagawa sa'yo? Ikaw. Nandito na rin. Inom pa. Wala na. Anak, marami ka nang nainom. Nasa bahay na tayo. Nasa bahay na. Dahan-dahan. Anong klaseng class reunion yun? Lila. Inom. Sige. Sinong bastos na taga-ibang bansa? Tito. Bastos. Bastos. Gising ka na. Halika, kumain tayo. Sumasakit pa rin ang ulo ko. Gaano karami ang nainom natin kagabi? Ayos lang ako. Marami talaga ang nainom mo. Kagabi, nakita ko ba si Andrea? At sinagot-sagot mo pa siya. Kailangan kong sabihin. Astig ka talaga, Lila. Nangako ba ako sa kanya? Nakakain ako ng hapunan. Ngayon nawala na si Tito. Saan ako makakahanap ng kasintahan? Huwag kang mag-alala. Nag-online ako para sa'yo. At nakahanap ng isang totoong gwapo. Kailan siya magpapakita? Hindi ko alam. Tatawag ako para magtanong. Hello. Hindi ako makakapunta ngayon, ako. Nagfi-film ako ngayon. Hindi ka darating. Hindi. Sinasabi mo ito ngayon. Saan pa ako kukuha ng iba sa ganito kaikling paalala? Hello. Hindi siya darating. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Paano kung umalis na lang tayo? Sa tingin ko, mas mabuti pang hindi dumating kaysa mapahiya sa handaan. Sumasang-ayon ako. Sophia, Lily, dahil nandito na kayo, wag na kayong umalis. Binabati ko kayo. Sa wakas, magkasama na kayo. Salamat. Nga pala, Sophia. Bakit hindi ko nakikita ang boyfriend mo sa pagkakataong ito? Ang boyfriend ko ay kumikita ng daan-daang libong piso kada minuto. Wala siyang oras para pumunta. Talaga ba? Hindi siya busy, hindi ba? O nakipaghiwalay na siya sa ang sikat na pansamantalang ng Zenith Group ay natanggal, hindi ba? Kahit ang lalaki niya ay tumakbo. Alex, hindi ba si Ginoong Lee nakausap mo kahapon ay may kalbong driver na kumikita ng 1,000 piso kada buwan at kakadivorce lang? Bakit hindi natin siya ipakilala kay Sophia? Ikaw. Dumalo ako sa iyong engagement banquet noong nakaraan. Ako ang kanyang kasintahan. Bakit ka nandito? Ginagawa mo na naman ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang kolaborasyon sa pagitan ni Carlo at Zenith Group ay nagsimula na muli. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo para ipawalang bisa ito sa pagkakataong ito. Talaga? Kung gayon, susubukan ko. Tinawagan mo talaga? Iba na ito sa nakaraang beses. Sino ang napakatapang para maglakas loob makipag-ugnayan sa Ascent Corp?
Nang walang pahintulot ko, Sobrang nag-aarte ka. Magaling ka talagang magkunwari. Sofia, ang kasintahan mo ay iniisip pa rin na ikaw ang pansamantalang CEO. Nasaan ang tawag? Bakit hindi tumutunog ang telepon? huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng malaking sorpresa mamaya. Dumating na ang lahat ng bisita. Bakit hindi ka pa nag-order? Sige nga. Siguro ito lang ang pagkakataon sa iyong buhay na kumain sa ganito kataas na uri ng hotel, hindi ba? Teppanyaki Wagyu beef, Wala kami niyan. Australian lobster, Wala kami niyan. garlic black abalone. Wala rin kami niyan. Talaga, wala kayong kahit ano. Anong klaseng hotel ito? Sabi ko sa'yo, kahit ano ang i-order mo, wala kami. Ano ang iyong pinagkukunwari? Kaya kung wala sila ng in-order namin, bakit mo iisipin na mayroon sila ng in-order mo? Sophia, ikaw na ang umorder. Kung order tayo, kailangan nating magbayad. Masyadong mahal ang lahat dito. Ayos lang, umorder ka ng kahit ano. Sige, sasama na ako kung gayon. Sabi niya sa iyo na umorder. Ngunit ikaw ay nag-order talaga. Sophia, alam mo ba kung ano man sa mga sangkap sa menu na ito? Tumahimik ka na lang. Pinasingawang alimangong hari. Mayroon ba kayo? Opo, mayroon. Dilaw na isda na niluto na may rice cakes. Opo, mayroon. Black abalone na may bawang. Bingi ka ba? Kaka-order ko lang at sinabi nilang wala na. Bakit ka pa umorder nito? Opo, mayroon. Maaari ko bang itanong kung kailangan nyo pang umorder ng iba pa? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Kapag ako ang umorder, wala. Ngunit kapag siya ang umorder, meron. Oo nga, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit? Sabi ko, basta umorder si Sophia, magiging available yon. Ako si Andrea Lim, mula sa Lim Holdings. Tawagin mo ang manager mo. Gusto kong makita kung paano ang isang simpleng waitress na tulad mo, nakikipagsabwatan sa dalawang talunan na walang pera, ay naglalakas loob na apihin ng ganito. Paumanhin po. Ang gentleman na ito ay ang may-ari ng Hotel Pagsibol. Nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili sa lahat. Ang pangalan ko ay Marco de la Cruz, kasintahan ni Sophia, at ang CEO ng Zenith Group. Ang hotel na ito ay isa rin sa aking mga pag-aari. Impossible. Paano ito nangyari? Ang isang tulad ni Sophia ay hindi kailanman magiging karapat-dapat. Sa isang lalaki na tulad mo, ito ay dapat isang palabas lang, di ba? Hoy, ang Zenith Group ay tinatapos ang lahat ng kontrata sa iyong Ascent Corp simula agad at hindi na tayo muling magtatrabaho muli. At para sa pamilyang Lim, pinuputol din natin ang lahat ng ugnayan sa inyo. Ang pagkain ito ay sa akin. Masiyahan kayo lahat. Ginoong de la Cruz, nakikiusap ako. Nagkamali ako. Hindi ko na ito gagawin muli. Dapat alam mo na darating ang araw na ito. Lumabas ka. Sophia, tara na. Ikaw na ba talaga ang fee ng Zenith Group? Yung nawala, nang walang bakas? Kaya gumaling na ang amnesia mo. Naalala mo na lahat. Naaalala ko may nagsabi, kung ako ay si, magpapakalunod siya sa akin. Sino nga ulit yun? Sino nga bang nagsabi niya? Babalik ka na ba sa sinabi mo? Ang tito mo dito, hindi bumabalik sa kanyang salita. Hindi mo maalala, naalala ko lahat. Ano ang naalala mo kung gayon? Bawat salita na sinabi ko. Kung ikaw ay safe nga, hindi mo kailangang magustuhan ako. Ako, si Sophia Reyes, ay magpapakalunod sa iyo. Magpapakalunod sa iyo. Kung gayon, hindi rin ako babalik sa aking salita. Lila, Sofia, talaga bang magre-resign ka na? oo. Pagod na ako sa trabahong ito. Perpekto. Magkapatid tayo at magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Mabuti naman ngayon, hindi mo na kailangang mag-resign. Bakit? Sophia, hindi ka ba tinanggal? Bakit hindi ako? Pwede dito, ang isang taong na-fire, ay may lakas pa ng loob na tumambay dito. Ano ang pinagsasabi mo? Ang kumpanyang ito ay hindi sayo. Bakit mo naman masyadong inaalala? Tingnan mo kung sino ang nandito, hindi ba ikaw? Ay na-fire din, pare-pareho talaga kayo. Magkakampihan, binibining Sterling. Mukhang ikaw din, ay tagalabas dito. Ang pagpunta sa Zenith Group, araw-araw na ganito. Ay mukhang hindi tama, hindi ba? Ang Zenith Group ay sa huli, magiging kaalyado sa pamamagitan ng kasal sa pamilyang Sterling. Siyempre, may karapatan akong narito, hindi tulad mo, laging nananlin lang. Ikaw na haliparot. Pinag-uusapan pa rin ang kasal. Sa tingin ko, wala pang tiyak. Talaga namang nagyayabang ka. Ikaw, Sophia, paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Binibining Sterling? Ang babaeng ito ay ang magiging asawa ng CEO ng Zenith Group. Binibining Sterling, maayos ka lang ba? hindi ako maayos. Ang Zenith Group ay napakalaking kumpanya. Paano ang kahit sinong mapanglapastangan ay makakapasok lang? Ano ang ginagawa ng mga security guard? Paumanhin po, agad akong kukuha ng upang paalisin sila. Seguridad. Seguridad. Siguro ay umalis na lang tayo. Ayos lang. Gusto nila akong paalisin. Hindi sila karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Sophia Reyes, sa tingin mo ba talaga ng Zenith Group ang pansamantalang CEO? Sa tingin mo ba talaga ni Marco ang fiance? Hindi bulag si Marco. Malamang hindi siya mahulog. Sa isang tulad, ang pamilya de la Cruz ay may magandang reputasyon. Malamang ay hindi kailangan ng iyong pangontra sa masasamang espiritu. Sophia Reyes, ikaw, ako, ano ang tungkol sa akin? Hindi ka man lang makapagsalita ng maayos. Tumahimik ka na lang. Seguridad.
Seguridad, bilisan nyo, paalisin nyo dito. Agad. Tito, Marco. Ayos ka lang ba? Kakabalik lang sa kumpanya, nakalimutan kong ipakilala sa lahat. Siya si Sofia Reyes, aking asawa. Siya rin ang magiging bagong assistant sa si Marco. Maria de Guzman. Ikaw at ako ay walang anumang relasyon. Maaari bang huwag kang magsabi ng mga bagay na maaaring magbigay ng maling impresyon sa aking asawa? Inimbita ako ng iyong lola sa bahay mo ngayong para sa hapunan. Sinabi niya na pinag-uusapan namin ang aming kasal. Paano ka makakasama sa kanya? Kailan ko ba inamin na may relasyon ako sa'yo? Marco, paano mo nagawa magpakasal sa babae na tulad nito? Hindi ako makapaniwala kung siya nga ang iyong asawa. Patunayan mo sa akin. Sofia Reyes, bruha ka. Alam ko na, pumunta ka sa Zenith Group para lang akiti. Marco, babugbugin kita hanggang Huwag mo akong pilitin na ipatawag ang security para paalisin ka. Marco, Sofia Reyes, Assistant Sofia, ang asawa ng si, lubos akong humihingi ng tawa. Talagang humihingi ako ng tawa. Bulag ako kung sino ka talaga, tinanggal ka na. Ginoong Vance, lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Paumanhin, kasalanan ko. Ikaw nga ba, ang CEO ng Zenith Group? Array. Hindi ito panaginip. Mula ngayon, papalitan mo ang kanyang posisyon. Nasibak na naman siya ng kumpanya. Mahal kong Sofia, talagang mahal kita. Totoo nga ang sinasabi nila, kapag umasenso ang isa, aasenso rin ang kanyang mga kaibigan. ikaw at ang iyong bibig. Tara na. Hinihintay pa rin tayo ni Lola. Lola, Huwag kang matakot. Talagang gusto ka ni Lola. Sige na, huwag mo siyang paghintayin, bilisan mo. Lola, napadala ko na pauwi ang iyong manugang na babae. Mabuti. Oh, Sofia, sa pulong ng board noong araw na iyon. Inapi ka, hindi ko alam na, mayroon pa palang masamang ambisyon si Gabriel Castro. ayos lang, Lola, hindi ako inapi. Dahil noong araw na iyon, sinigawan ko rin siya. At dahil sa kanyang posisyon, hindi siya naglakas loob sumagot. Kaya hindi iyon may tuturing na pang-aapi. Marco, mabuti siyang babae, Sofia. Mahigpit mong hawakan siya. Okay, kung hindi, huwag mo nang isipin na umuwi pa. Huwag kang mag-alala, Lola. Kita mo, kasal na tayo. Sofia, dahil kasal ka na, bakit hindi tayo sabay-sabay umuwi para sa hapunan? Maaari rin nating pag-usapan ang pagkikita ng ating mga magulang. Sisiguraduhin ng pamilyang De La Cruz na ituturing ka ng tama. Ang kagulat-gulat na kaso ng pagkawala ni Marco De La Cruz ay may bagong mga pag-unlad. Ang may sala, si Ginoong Castro, ay nahuli at nahatulan. Marco de la Cruz, tuso ka talaga. Hindi ka nalunod. Noong nahulog ka sa tubig noon, hindi lang ninakaw mo ang posisyon bilang si ni Gabriel pagbalik mo. Kundi ikinulong mo pa siya. Tiyak na hindi kita papayagang makatakas dito. Lola, Bakit ka nagdala ng tagalabas dito? Mama, napanood ko, lumaki si Maria. Ano man ang mangyari, si Maria ay parang anak ko. Paano mo siya matatawag na tagalabas? narinig ko na, hindi gaanong maayos ang pamilya ni Binibining Reyes. Lagi sa ospital ang kanyang ina. At ang kanyang kapatid ay sugarol. Marami siyang pinagdaanan, hindi ba? Naging napakahirap ang buhay ko. Hindi tulad ni Binibining de Guzman, mula sa de Guzman Enterprises. Oo, napakarami mong pinagdaanan. Kung maglakas loob si Marco, nabullying ka, sabihin mo lang kay Lola, huwag mong hayaang malapastangan ka. Ngayong napangasawa ka na ng ating pamilya, kami na mga Vance, ay hindi ka hahayaang magdusa kahit kaunti. Narinig ko rin na, si Binibining Reyes ay kakaluko lang. Paano siya naging kasama ni Marco ng ganoon kabilis? Ang swerte niya sa mga lalaki ay tiyak na walang hanggan. Naiinggit ako. Itong green tea. Mas umiinom ako, mas nagiging mapait. Mama, ito ay black tea. Kung sabi ko ay green tea. Lola Elena, kung gusto mo uminom ng green tea, hayaan mo si Binibining de Guzman na magtimpla para sa iyo ng personal. Talagang profesional ang gawa niya. Sofia, sino ang tinatawag mong mapagkunwari? Kailan ko ba kayo ininsulto? Basta, tuwing nakikita ko si Binibining de Guzman, naaamoy ko sa iyo ang bango ng green tea. Ikaw, Sofia, pwede ba tumigil ka na sa pang-aasar? Tama na, ngayon lang dumating si Sofia sa bahay natin tapos nagdala ka ng tagalabas. Okay lang sana yon, pero tinutulungan mo pa siya. Nanay, hindi po tama ang sinasabi ninyo. Pareho nating nakita, si Maria na lumaki. Paano ninyo siya tatawaging tagalabas? Kung hindi dahil kay Sofia, si Maria, na sana ang manugang ko. Sa akin, si Sofia lang ang kinikilala ko na manugang na babae. Sofia, may regalo si Lola Elena sa iyo. Ito ang Pulse Aries para sa mga asawa ng pamilya De La Cruz. Halika, isusuot ito ni Lola Elena sa iyo. Marco, gusto kita ng sobra. Hindi mo ba talaga ako gusto? Kahit kaunti. Gusto mo ako, tapos nung nasa panganib, nung humingi ako ng tulong. Nasaan ka?
Ano ang ibig mong sabihin? Noong isang araw, may humingi sa'yo ng tulong sa gilid ng kalsada. Ano ang ginawa mo? Tulungan mo ako. Baliw ka ba? Isang mahina na tao na hindi man lang makatayo ng tuwid. Nagpapanggap na na-aksident. Lumayas ka sa harapan ko. Pinanood mo lang. Ang taong iyon na magdusa, tapos paulit-ulit ginaya ang nobya ko, at nagmamalaki sa kumpanya. Maria, talagang kakaiba ka. Marco, hindi ko alam na ikaw pala yon. Wala ka man lang, kahit kaunting awa. Sofia. Kayong dalawa ni Marco ay dapat na lang magsama. Lola, Ano ang kinatatakutan mo? Kasal na kayo. Marco, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Nasa iyo na ang iba. Marco, mayroon ka ba ang itinatago sa akin? O mayroon kang sininungalingan? Ano iyon? Bakit bigla mo na lang itanong yan? Kinakabahan ka? Mayroon ka bang tinatago, hindi ba? Wala. Wala talaga. Huwag kang lumapit. Kung gagawin mo, huwag mo akong pilitin na maging bastos. Oh, paano ka magiging bastos? Sa pagkakita ko sa iyo ngayon, alam ko na, matagal mo na, nabawi ang alaala mo, hindi ba? Sa totoo lang. Baka mas maaga pa, kaysa sa inaakala mo. Ano ang ibig mong sabihin? Siguro. Siguro ay hindi naman. Talaga ako nawalan ng alaala. Ikaw, Galit ka ba? nagsinungaling ka sa akin, paano ako hindi magagalit? Lola, Hindi sarado ang pinto. Isasara ko lang. Matulog na kayo. Matulog na. Matulog na kayo ng maaga. Okay. Marco, kailangan kong humingi ng paliwanag mula sa iyo. Sofia, may itatanong ako sa'yo. Kung, ibig kong sabihin kung may nagsinungaling sa'yo, at pinabayaan ka, anong gagawin mo? Wala kang amnesia. Anong kinalaman yan sa pagsisinungaling at pagpapabayaan sa akin? Sagutin mo muna ako. Kung hindi, masyadong seryoso. Susuntukin ko lang siya. Paano kung seryoso? Kung seryoso, bugbugin ko siya hanggang sa hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya. Tapos sasabihin ko sa kanya na lumayas kasing layo ng kaya. Talaga ba? Huwag kang bumulong-bulong. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sumpa ko. Hindi pa ako kailanman na in love sa kahit sinong babae ni nagkagusto sa kahit sinong babae. Hindi pa nga ako nakahawak ng kamay ng babae. Maliban sa'yo, syempre. Kaya sinasabi mo na isa kang 30 anyos na inosenteng lalaki, ha? Kaya sinasabi mo dahil mag-asawa tayo kung may ginawa ako sa'yo, kakapit ka sa akin habang buhay. Hindi yan ang pinag-uusapan ko. Yung litrato, Aling litrato? yung litrato noong unang araw na pumunta ako sa bahay mo. Litrato ko yan noong bata pa ako. Ang batang nasa litrato, ang batang yan, ay ako. Alam kong galit ka ngayon, ang naisip ko noon ay babalik ako sa loob ng 5 taon. Pero hindi ko inakala na ang biyahe ay tatagal ng 15 taon. Sana noon pa ako nakabalik, hindi ka na sana. Noon, maraming tao ang gustong manakit sa akin. Kasama na ang pagkahulog ko sa tubig. May sadyang gumawa nyo. Pagkatapos, ipinadala ako ni Lola sa ibang bansa at nabuhay ako sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Kamakailan lang ako bumalik. Patawad, Sofia. Nagbalik na ako. Nagbalik para pakasalan ka. Kaya pala, noong nasa ospital, kumapit ka sa bahay ko at ayaw mong umalis dahil noon pa man ay nakilala mo na ako. At kalaunan, nang sumali ako sa Zenith Group at naging pansamantala, iyon din ang kagagawan mo. Aba, Ginoong si, maganda ang plano mo, ano, talagang niloko mo ako, mula simula hanggang wakas. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo, hanggat hindi ka galit, ayos lang ang lahat. Niloko simula pagkabata. Siguro napakahirap ng buhay mo, Ang isipin na makita kapag balik ko sa bahay, ay hindi na mahirap. Bakit ko tutulungan na harapin mo si Marco de la Cruz sa dami ng Zenith Group? Hindi makakaabante ang De Guzman Enterprises sa buong lungsod Lunsyan. Bakit hindi mo isaalang-alang na makipagtulungan sa akin? Para hatiin ang Zenith Group, ano ang nasa isip mo? Ginoong Sterling, naiisip mo kaya kung narinig mo na ang Momentum Group? Pinag-usapan mo ba ang tanyag na international conglomerate? Ang may-ari nito ay orihinal mula sa bansang ito. Sa mga nakaraang taon, nagpakita siya ng interes sa pagpapalawak sa pamilihan na ito. Natanaw na rin nila ang Zenith Group, ang pangunahing target na ito. Hahanap ako ng paraan para kumonekta sa kinatawan ng rehiyon ng Momentum Group. CJ, para sa akin, maghihintay ako para sa iyong magandang balita, Ginoong Castro. Okay.
Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo. Kung gayon, Ginoong Sterling, aalis na ako ngayon. Mag-ingat ka, Ginoong Castro. CJ. Tatay, paano mo magagawang makipagkaisa sa mga tagalabas? Laban kay Marco, alam mong gusto ko siya. Maria, matagal mo nang hinahabol si Marco. Sa loob ng napakaraming tao, talaga bang tumingin na siya sa'yo? Gusto mo ba talaga siya? Gaano kalaki dyan ay dahil sa Zenith Group? Dahil sa katayuan ng pamilyang Sterling, kung siya ay ordinaryong tao lang simula pa lang. Duda akong magiging interesado ka man lang na makilala siya. Sofia, gising ka na. Halika. Upo, upo. Lola, Sofia, dahil ikaw at si Marco ay kasal na, dapat kayong dalawa magmadali at bigyan si Lola ng apo sa tuhod. Tungkol naman sa kasal, sisiguraduhin kong bibigyan ka ni Marco ng tamang kasal. Lola. Gagawin ko ang lahat. Nakikita kayong dalawa na ganito, nakakaluwag ako, pero kung itong pasaway, maglakas loob na apihin ka. Sabihin mo kay Lola. Si Lola na ang bahala, sa kanya para sa iyo. Lola, palalim na ang kami ni Marco ay pupunta sa trabaho ngayon. Bakit mo pa pinapayagan si Sofia na magtrabaho? Lola. Gusto ni Sofia na pumunta. Opo, Lola. Gusto kong magtrabaho. Ayokong may magsabi na umaasa lang ako sa pamilya de la Cruz. Ibong nakakulong sa gininto ang hawla. Sige. Sofia, basta gusto mo, okay lang. Pero huwag mong sosobrahan ng pagod mo, ha? Pera. Ang pamilya de la Cruz, ang isang bagay na hindi namin kulang, ay pera. Sige po, Lola. Marco, si Gregorio Castro ay nakipag-alyansa na sa pamilya de Guzman. Sinusubukan din niyang kontaken ang kinatawan ng Momentum Group sa rehiyon ng Asia. Alam mo ba kung ano ang kanilang ginagawa? Hindi pa malinaw ang kanilang layunin. Ngunit dahil naaresto si Gabriel Castro, ang matandang bastardo na si Gregorio Castro, sanay na makuha ang gusto niya, tiyak na hindi niya ito bibitawan. Hindi niya bibitawan. Hayaan na lang natin. Gusto kong makita kung anong gulo ang kaya niyang gawin. Kung gayon, Momentum Group. Lumapit ka. Mas malapit. Marco, sasabihin mo ba sa akin ang isang sikreto? Ano ang pangalan ko? Huwag mo akong biruin. Siyempre alam ko ang pangalan ng dakilang CEO. Maging seryoso ka. Marco de la Cruz. At ang asawa ko. Sofia Reyes. Kaya, Marco de la Cruz. Sofia Reyes. Marco. Sofia. Momentum. Napakatalino. Ikaw na nga ang CEO na pinakaminamahal ko sa buong buhay ko. Hindi katakataka na lagi na lang akong nananaginip lately na maging isang vice president lang. Paano mo naisip yon? sige na. Tumigil ka na sa panunuyo. Hindi ito panunuyo. Mga salita ito mula sa puso. Ah, oo nga. May isa pang kolaborasyon ngayong gabi. Dadalo ka ba mismo? Hindi. Walang overtime. Ngayong gabi, kasama ko ang asawa ko. Nakuha ko. Kung gayon, aalis na ako. Oh, pakinggan mo. Tungkol sa asawa mo. Hayaan mong dagdagan ko lang ng ilang salita. CJ, Sa ugali at dedikasyon ng iyong asawa. Tiyak na gusto niyang tumulong sa'yo. maglaan ka ng ilang simpleng kontrata para sa kanya upang negosasyon. Sofia Reyes, hindi ko alam kung anong gimmick ang ginawa mo para makabalik matapos kang sipain. Pero dahil nandito ka pa rin sa Zenith Group, dapat ay maging kapakipakinabang ka man lang. Salamat sa paalala, Direktor Salazar. Dahil trabaho ito na itinalaga ng kumpanya. Natural lang na gagawin ko ito ng maayos. Sofia Reyes, ano pa ang kayang gawin ng isang may ordinaryong degree sa universidad at walang karanasan sa trabaho? Mawawala ka rin sa Zenith Group sa lalong madaling panahon. Direktor Salazar, ikaw ang taong lubos na pinahahalagahan ng tagapangulo ng Lupon. Nag-aral ka sa ibang bansa ng 3 taon at bumalik bilang isang direktor. Walang sama ng loob si Sofia sa'yo. Bakit mo pa siya sinisiraan? Miguel, mahigit 10 taon na tayong magkakilala. Miguel, mahigit 10 taon na tayong magkakilala. Tapos ngayon, lekturahan mo ako dahil kay Sofia Reyes, isang baguhan sa Zenith Group. Hindi kita lekturahan. Ginagawa ko ito para sa sarili mong kapakanan. Galing siya sa pangalawang uri, eskwelahan, wala siyang degree, walang karanasan, at walang koneksyon. Paano siya nakapasok sa Zenith Group? Ang kinabukasan ng Zenith Group ay maging isang Fortune Global 500 na kumpanya. Hindi kami nagtatago ng pabigat. Christina, bakit ka naging ganyan? Mapanukso at malupit? Mapanukso at malupit. Kung ang pagiging mapanukso at malupit ay makapagpapawala ng pabigat, hayaan na. Sige. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Mamaya, si Marco na mismo ang magpapaliwanag sa'yo. Sabihin mo ang kontratang ibinigay mo sa kanya. Ang pinakasimple, di ba? Lahat ng kontrata na hawak ko ay napagkasunduan na. Iyon na lang ang natira. Sa pakikipagtulungan kanino. Lim Real Estate, Ricardo Lim.
Hindi mo kayang gawin mag-isa, at siya ang pinapadala mo? Si Sofia ay assistant ng sa lohikal na pananaw, hindi ako dapat nakikialam. Ngunit dahil iginigiit niyang makialam sa mga usapin ng kumpanya, matututunan niya ito sa mahirap na paraan. At atras, maging mabuting assistant ka lang kay Marco. Ikaw, Ginoong Lim. hindi ba ito si Sofia Reyes, ang kaklase ko sa universidad? Si Sofia Reyes? Ginoong Lim, kilala mo siya. Napakaganda niya. Ginoong Lim, talagang hindi ka naubusan ng mga babae sa paligid mo. Ginoong Lim, nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang kooperasyon sa Pag-uusapan ng kooperasyon, umupo. Pero medyo huli ka na, medyo huli na. Binibining Sofia, huli ka na. Ayon sa ating mga patakaran, kailangan mong uminom ng 3 baso bilang parusa. Di ba? Tama, 3 inumin. Nandito si Binibining Sofia para makipagnegosyo. Kaya hindi siya magiging bastos, di ba? Totoo pong nandito ako para sa trabaho ngayon. At hindi makainom, paumanhin po. Nakakainis. Swerte ka. Noong araw, nasampal ka na. Sofia Reyes, kaya mo pa rin palang sumuko. Ginoong Lim, ito ang proposal ng Zenith Group at Lim Holdings para sa kooperasyon sa proyekto. Maaari mong tingnan. Walang pagmamadali. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Magkwentuhan muna tayo. Narinig ko nagsimula ng kumpanya si Carlo. At para sa kapakanan ng pinsan ko, iniwan ka niya. Lahat ng taon ng pag-aalaga sa kanya para lang magpalaki ng isang traidor. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon. Hindi ko alam na si Direktor Salazar ang mag-aayos ng kontrata ng Lim Holdings para sa aking asawa. Tumahimik ka. Kung magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon, hindi mo na kailangang pumunta. Kapag natapos na ang bagay na ito, sabihin mo kay Christina Salas na tanggal na siya. Ginoong Lim, nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang pakikipagsosyo. Iwanan na natin ang nakaraan. Ito ang panukala para sa pakikipagsosyo. Sa proyekto sa pagitan ng Lim Holdings at Zenith Group, ang bahagi ng tubo sa loob nito ay ang pinakamataas na antas na maya-alok ng Zenith Group. Pakitingnan po. Ang kontratang ito ay matagal nang hindi matapos-tapos. Mukhang ang pansamantalang CEO na si Sofia Reyes ang binigyan nitong gulo. Una, huwag muna tayong magmadali. Ayon sa nakaugalian, mag-uusap tayo pagkatapos mong uminom ng 3 baso. Tama, nakahanda na ang alak. Kailangan mong uminom. Uminom, 3 baso. Kung hindi ka nagmamadali, babak ang uwian ko sa ngayon. Bibisitahin kita sa ibang araw. Sofia, sa tingin mo ba ito ay isang lugar kung saan maaari kang pumasok at lumabas kung kailan mo gusto? Sige na, lahat, kumilos na tayo. Tara na, bilis. Bakit lahat sila umalis? Sige na. Pag-usapan na natin ang pakikipagsosyo. Hindi ko pag-uusapan ng anumang kasunduan sa iyo. Sofia, Ito ba ang iyong saloobin sa pakikipagsosyo sa Zenith Group? ikaw, isang simpleng empleyado, ginagamit mo ang Zenith Group para ipilit ako kung hindi matuloy ang deal na ito. Sa tingin mo ba ligtas ang napakagaling mong trabaho? Sofia, pepper spray, lumang paraan, nakita ko na lahat yan noon pa. Paminta spray, kahit lumang paraan na yan, nakita ko na lahat yan dati. Tulong. Naghahanap ka ba ng gulo? Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang suntukin ako? Kahit pa si Diyos mismo ang dumating, hindi ito mahalaga. Ngayon, tuturuan kita kung ano ang katanggap-tanggap. Huwag mo akong makita pang muli. Lumayas ka. Sofia, tara na. Mahal, paumanhin. Nahuli ako. Ayos lang ako. Ngunit dahil sinuntok mo si Ricardo, ang partnership sa pagitan ng Zenith Group at Lim Holdings. Kontrata lang yan, hindi yan malaking bagay. Magpahina ka. Ngunit, Walang pero. Ang batang si Lim. Naglakas loob gawin iyan kay Sofia. Marco, dapat seryoso mong harapin ang bagay na ito. Kung hindi, hindi rin sila pakakawalan ni Lola. Huwag kang mag-alala, Lola. Tatay, Ano ang nangyari dito? tatay, Anak, ano ang nangyayari? Hindi ba pinadala kita para pumirma ng kontrata? Paano ka napunta sa ganito? ito ay dahil sa empleyado ng Zenith Group, si Sofia Reyes. Tingnan mo ang mga sugat ko. At ang binti ko. Ginawa lahat ito ng lalaki niya. Tatay, kailangan mo ako ipaghiganti. Tatay, Sino ang lalaki niya? paano ko malalaman kung sino siya? Naglakas loob silang mangapi ng isang miyembro ng pamilya Lim. Talagang hindi namin sila palalampasin. Ginoong Lim, sino ang hindi mo? Balak palampasin? Miguel Torres, Ginoong Torres, anong sadya mo sa akin? Lim Real Estate. Narito ako, syempre, para talakayin ng mga usaping negosyo kay Ginoong Lim. Wala akong dapat talakayin sa inyong Zenith Group. Negosyo ay negosyo. Tungkol naman sa aking Lim Real Estate, maayos na maayos ang takbo nito. Hindi ko ito ibebenta. Ginoong Lim, huwag kang masyadong kinakabahan. Ang pagkuha ng Lim Holdings, iyon ay ideya. Lahat ni Gabriel Castro. Matagal nang nagbago ang Zenith Group. Wala kaming interes sa inyong Lim Holdings. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ginoong Lim, nabasa ko lang ang isang artikulo ng balita habang papunta rito. Maaari mo bang tingnan at sabihin sa akin kung ano ang nakasulat dito?
ang Lim Real Estate, ay malapit ng bumagsak. Paano nangyari yan? Ricardo, alam na alam mo. Ginoong Torres. Ginoong Torres, ano ang ibig mong sabihin? Kanina, dahil nandito ka ngayon, bakit papatumpik-tumpik? Sino ba talaga ang aming Lim Holdings? Ang nagkasala? Dahil tila si Ginoong Lim ay nagtatat ng buong sinseridad. Nagkataon lang na, ang aming CEO ng Zenith Group ay narito rin ngayon. Bakit hindi mo na lang siya tanungin? Ginoong Lim, Oh, sige. Ricardo, nakikilala mo ba ako? Ginoong Lim, hindi ba't palagi mong gustong hanapin? Ang taong nanakit kay Ricardo at maghiganti, hindi na kailangang maghanap. Ako yon. Marco de la Cruz, para sa isang babae, talaga bang sulit? Isang babae. Talaga, isang babae. Isang mabait na babaeng may matatag na kalooban. Ngunit siya ang aking asawa. Asawa? Ginoong de la Cruz, siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Ginoong Lim, sa tingin mo ba? Mali ang nabangga. Oh, hindi. Ginoong Lim, ito ang ating unang beses na magkita, hindi ba? Matagal ko nang naririnig na si Ginoong Vance ay isang business prodigy mula ng pamunuan ang Zenith Group. Zenith Group, kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang tungkol sa akin. Maaaring wala akong maraming bertut. Sofia, talaga bang wala kang silbi? Hindi mo lang nagawang isara ang kontrata, kundi nasaktan mo rin. Si Ginoong Lim, anong problema? Iniisip mo bang magagamit mo lang ang iyong magandang mukha para lang maging palamuti? Ako, Isang simpleng kolaborasyon. Kung ang kolaborasyong ito ay kasing simple ng sinabi mo, bakit hindi mo isara sa loob ng kalahating buwan? At ngayon, gusto mong ilipat ang sisi sa amin, partikular kay Sofia. Lila, anong kalokohan? Ang sinasabi mo, ganito ka ba magsalita? Sa iyong superior, Bakit hindi ako pwedeng magsalita? Mali ba ako? Binibining Reyes, labis ko pong ikinalulungkot. Kasalanan po lahat ng anak ko. Siya ay walang alam at nasaktan ka. Sana ay maging mas dakila ka. Ang nangyari noong araw na yon ay kasalanan ko. Pasensya na. Ricardo, nakahingi na siya ng tawad sa'yo. Alam ko ang aming Lim Holdings ay hindi maitutumbas sa iyong Zenith Group. Ngunit ang aming Lim Holdings ay taos pusong nais na makipag-partner sa inyong Zenith Group. Ito ay isang bagong panukala. Binibining Reyes, pakitingnan po. Sofia, tingnan mo, kung masisiguro natin ang partnership na ito, kung masisiguro natin, ang Lim Holdings ay handang bigyan ng Zenith Group ng dagdag na 30% ng tubo para sa ating Zenith Group. Direktor Salazar, hindi lang ni Sofia na isiguro ang partnership sa pagkakataong ito, kundi napalaki rin niya ang kita ng kumpanya. Mayroon ka pa bang ibang sasabihin? isang karagdagang 30% ng kita. Sa ganitong rate, parang hindi tayo kumikita at nagbabayad pa tayo sa kanila. Direktor Salazar, sigurado ka na ba ngayon? Iyan ang napapala sa pagkakaroon ng walang preno ang bibig. Sofia at ang pamilya Lim, ano ang nangyayari? Direktor Salazar, napaka-agresibo mo. Aakalain mong nandito ka para humingi ng paliwanag. Bukod pa riyan, hindi ba't ang buong bagay na ito ay naayos na? Naayos na nga. Ngunit paano nangyari na? Ginawa ni Sofia. Isa lang siyang bago. Katulong dito. Anong karapatan niya? Kaya ba niya talaga? Busy ka. Bababa na lang ako mamaya. Sofia, lumapit ka rito. Laura, kung mayroon man, mag-usap tayo sa labas. Huwag guluhin ang CEO at ang kanyang asawa rito. Sinabi mong si Sofia ang asawa ng CEO. Nagbabala na ako sa'yo, na huwag maging ganyan ka mapilit, ngunit hindi ka nakinig. Ang ibig sabihin ni Ginoong Vance ay, sa 3 taon na ginugol mo sa ibang bansa, ang lahat ng natutunan mo ay, ang pagmamaliit sa iba, wala nang iba, ang mga paraan ng dayuhan, ay hindi gagana rito. Sinabi rin sa akin ni Ginoong Vance, na ipaalala sa'yo na, bilang respeto sa inyong dalawang pamilya, na matagal ng pagkakaibigan, inaasahan kang magsimula sa pinakamababa, bilang isang junior employee. Mula ngayon, tigilan mo na ang paggawa ng mga kalokohan. Ganyan mo ako tratuhin. Lahat dahil kay Sofia. Laura, kung gusto mo pa ring manatili sa Zenith Group, huwag ka nang umasta ng ganyan. Oh, at mula ngayon, Lila, ang magiging superior mo. Sofia. Juan, ano ang ginagawa mo rito? Sofia. Kaya ito pala ang Zenith Group, ano? Napakahanga-hanga talaga. Hindi ako makapaniwala na nakadikit ka pala sa isang napakayamang lalaki. Anong pinagsasabi mong walang kwenta? Ano ang ibig mong sabihin na nakadikit? Sige na, nagkamali ako. Kayo dalawa, pareho kayo ng nararamdaman. Itinadhana kayo. Ano ang gusto mo? Sofia, kapatid mo ako. Hindi mo ba ako mabibigyan ng konting pera? Hindi ko kailangan ng marami sa pagkakataong ito. 60,000 piso ang sapat na. Kakalabas mo lang at humihingi ka na agad sa akin ng pera. 60,000 piso. Mukhang hindi mo pa natutunan. Ang aral mo dyan, ano? Napakayaman mo na ngayon. Ano ang mali sa pagbibigay mo sa akin ng pera? Ano ang mali? Juan, paano ka nagigi? Napakapuri sa sarili. Hindi ba sapat na na-ospital sina dahil sa iyo? Nanay,
Ang matandang impakta, napakalaki ng ginastos niya para sa mga bayarin sa ospital. Ano ang mali sa pagbibigay mo sa akin ng pera? CJ, kaya hindi mo ako bibigyan ng pera, ano? CJ, pupunta ako para gumawa ng eksena sa kumpanya mo araw-araw. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Juan. Ikaw pala, sino ka ba sa tingin mo? Ikinulong mo ako, at ngayon ay nakikisali ka sa usapin ng pamilya ko. Sa tingin ko ay, nagpapahanap ka lang ng leksyon. Aray, aray, aray. Sofia, tatayo ka na lang ba dyan at panonoorin ang isang estranghero na apihin ang sarili mong kapatid? Aray, aray, aray. Sofia, hindi ako makapaniwala na ganyan ka. Sobrang sama na nga na nakikipagsabuatan ka sa mga estranghero para apihin ako. Huwag mong kalimutan, ikaw ay isang mapagsamantala ng isang siye at nagpapakatanga ka pa rin sa lalaking ito. CJ. Sofia, kung bibigyan mo ako ng pera, hindi kita ilalantad. Ano sa tingin mo? Kung hindi, ang magagandang araw mo ay matatapos na. Ano ang pinagsasabi mo? Mukhang hindi ka pa nasapatan sa loob, di ba? Gaya ka pa rin ang dati. Walang batas at maya. Hindi mo ba ako ilalantad? CJ, dito lang ako maghihintay sa'yo. Sofia, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, huwag mong asahan na masisiyahan ka. Ikaw ang si Marco. Marco, kasalanan ko lahat noon. Maging mapagbigay ka sana, at huwag mo itong ikagalit sa akin dahil sa kapatid mo. Hindi ko ito ipagkakait sa iyo ngayon. Salamat, Marco. Salamat, Marco. Marco, tumayo ka. Marco, tingnan mo. Bayaw na kita ngayon. Paano kung bigyan mo ako ng 200,000 piso para gastusin? Ano sa tingin mo? Juan, ganito mo. Ako ilalantad, 200,000 piso. Paano ka pinalak ni nanay at tatay? Kumikilos ka pa ba? Tulad ng isang disenteng tao. Sofia, hindi ako sapat na disiplina ni nanay at tatay noong bata pa ako. Kung nagawa nila, ganito na ba ako? Ngayon, bukod pa dyan, may utang ako na 1,000 piso sa labas. Kung hindi mo ako tutulungan na bayaran yan, kukunin nila ang buhay ko. Seryoso. Ito na ang huling beses na bibigyan ka namin ni tatay at ng pera. Mula ngayon, huwag mo na makakakuha pa ng kahit isang kusa mula sa amin. Talaga? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong umasa o subukan ng iyong swerte. Kung may pasok kita sa kulungan, ng isang beses may papasok kita ng 2 beses. At hindi ka na makakalabas. Naintindihan ko. Mas mabuti para sa'yo. Miguel, dalhin mo siya sa mga pinagkakautangan niya. Alam mo kung paano ito haharapin, di ba? Sige, ako na ang bahala. Tara na. Salamat, Marco. Salamat, Sofia. Halika na. Salamat. Sofia, ano ang karapatan mo? Si Marco at ako ay magkasamang lumaki. Hindi pa siya naging ganito kabuti sa akin. Sofia, gusto kong mamatay ka. Maria, anong problema? Lahat ay dahil kay na si Sofia. Ninakaw niya si Marco sa akin. Kung hindi, dapat ako ang asawa ng sa Zenith Group. Ngayon, CJ, hindi ko ba sinabi sa'yo, dati pa, si Marco ay magiging yung darating o makalipas ang panahon. sinasabi mo iyan sa napakatagal na panahon. Kung magpapatuloy ito, magpapakasal na sila. Paano ako hindi magiging balisa? Tatay, iyong bagay na pinag-usapan ninyo ni Gregorio Castro na pinag-usapan, kailan ka magkikilos tungkol dito? Hindi kanya niloloko, di ba? Hindi. Si Gregorio Castro ay desperado na bumagsak agad ang Zenith Group sa lalong madaling panahon. Kaya gaano katagal pa ang kailangan kong hintayin? Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal. Sinabi sa akin ni Gregorio Castro 2 araw pa lang ang nakalipas na nakipag-ugnayan na siya sa kinatawan ng rehiyon ng Momentum Group para sa Asia. At sinabi rin ni Gabriel Castro na mayroon siyang sikreto sa Zenith Group sa pagtutulungan ng magkabilang panig. Tiyak na mabibigo ang Zenith Group. Tiyak na babagsak ang mga De La Cruz. Talaga? Siyempre, ang problema lang, ang sikreto ni Gregorio Castro ay nasa loob pa ng Zenith Group. Ang pagkuha ng mga dokumentong iyon ay hindi magiging madali. Tatay, ano ang mahirap dyan? Ako na ang pupunta kung gayon. Ikaw, paano kung mahuli ka? Magiging maingat ako. Hindi nila malalaman. Sa panahong iyon, hindi na sila makaka-recover. Kaya paano pa nila ako paghihinalaan? May katwiran yan. Ano man ang mangyari. Binibining Sterling. Sinabi ni Ginoong Marco na hindi ka pinapayagan sa kumpanya. Nandito ako para makita ang sihin ninyo. Para pag-usapan ang ating kooperasyon. Kung ipagpapaliban mo ang kooperasyon ng De Guzman Enterprises sa Zenith Group, kaya mo bang panagutan iyon? Paumanhin, Binibining Sterling. Pakiusap maghintay ng kaunti. Ginoong Marco, nandito si Binibining Sterling. Sabi niya nandito siya para pag-usapan ang kooperasyon. Paumanhin, Binibining Sterling. Pakisunod ako. Binibining Sterling, pumasok po kayo. Binibining Sterling, nasa meeting si Ginoong Marco. Pakihintay na lang siya rito. Nauunawaan ko.
Binibining Sterling. Ethan, May problema ba sa kooperasyon ng Zenith Group at De Guzman Enterprises? wala. Kung gayon, bakit ka nandito? Nandito ako para humingi ng paumanhin sa iyo. Ang nangyari kasalanan ko, pero hindi ko talaga sinasadya. Sana isaalang-alang mo ang matagal ng relasyon ng ating dalawang pamilya at huwag hayaang maapektuhan ito ang kooperasyon ng ating mga kumpanya. Ang mga bagay na iyan, lubos kong alam. Hindi mo na kailangang maglakbay pa para lang sabihin ito sa akin. Kung gayon, aalis na ako. Nakita mo na ba dati ang ahente na yon? Hindi ko pa nakita ang ahenteng ito. Sinabi ko sa kanya ang kahinaan ng Zenith Group na mayroon ako, kaya naman, pumayag siyang makipagkita sa akin. Ayun na yon. Pumasok ka. Paano nangyari na ikaw? Hindi mo ba ako gustong makita? Ikaw ang kinatawan ng rehiyon para sa Asya ng Momentum Group. Paano yun posible? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako kinatawan dahil ang buong Momentum Group ay akin. Ano? Saan ka pupunta? Mukhang pinlano mo ito. Mukhang si Ginoong Castro ay hindi pa naman tuluyang matanda. Niloko mo ako. Ako ba ang nanloko sa iyo o ikaw ang nanloko sa akin? Malinaw na lahat ng ito ay ginawa ninyo, hindi ba? Noong ako ay itinulak mula sa ay gawa ninyo rin yon, hindi ba? Ang pamilya de la Cruz, dahil sa inyong 30 taon ng tapat na serbisyo, ay pinili na lamang na baliwalain ito. Marco, naku, hindi. Ginoong de la Cruz, ang aming dalawang pamilya ay matagal nang magkaibigan ang mga pamilya para sa kapakanan ng relasyon sa pagitan ng aming dalawang pamilya. Pakawalan mo ako. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya. Ang pamilya de la Cruz ay wala mga kaibigang pampamilya na tulad mo. Itabi mo na ang sasabihin mo. Noong nahulog ka sa tubig noon, talaga bang gawa yon ng pamilya Castro? Walang mali. Napakaganda niyan. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Oras na para pagbayaran ng luma at bagong utang. Marco, sa tingin mo ba'y maaari mo akong bigyan ng ilang araw na pahinga, kamakailan lang, dahil sa iyong sitwasyon, halos maubos na ang lakas ko. Nagtrabaho ka ng mabuti nitong mga nakaraang araw. Aking mahal na Miguel. Maaari mo bang gawin sa akin ang isang huling pabor? Oo naman, sabihin mo lang, pangako kong gagawin ko yon ng perpekto para sa'yo. Sige, hayaan mo na sa akin. Ano ang nangyayari? Bakit napakabongga? Dahil ang kumpanya ay gumawa ng biglaang pag-aayos para sa isang napaka-importanteng banquet. Narinig ko na marami, matataas na ehekutibo ang naroon. Kailangan natin seryosohin ito. Medyo magulo ang buhok mo. Hayaan mong ayusin ko para sa iyo. Masaya ako. Kaya, sapat na ba iyan? Hindi. Kailangan mong magbihis ng evening gown. Dali, 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 dali. Mahuhuli na ako. Magbihis ka na ng damit mo ngayon. Dali. Bakit tayo nakadami ng formal? Hindi ba't isang pagpupulong ito? Nandito lang, nandito lang. Ang dilim naman dito. Lila, hindi na kita makita. Ang singsing na iyon ay, Binili ko na uli. Posible bang mabili pabalik ang singsing na kakabalik lang? Nagbibiro ka ba? Talaga? Sa tingin mo sapat na ba ito? Gusto kong personal na makita kang isinusuot sa iyong daliri. Sophia Reyes, pakasalan mo ba ako? gagawin ko.